Nakakita ka na ba ng isang taong walang puso? May katawan siya ng isang 16 na taong gulang, ngunit ang kanyang kilos ay parang isang taong 1 taon pa lang. Pagkapanganak, naglakad siya sa kalye ng walang sapin sa paa. Tila nagtataka siya sa lahat ng kanyang nakikita. Tinitingnan siya ng mga naglalakad na parang halimaw. Kaagad siyang napansin ng pulisya. Mukha siyang naguguluhan at hindi alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos, dinala siya sa isang juvenile detention center. Una, pinaliguan siya. Pagkatapos, tinuruan siya kung paano gamitin ang banyo. Pagkatapos noon, nagdala sila ng isang plato ng pagkain, ngunit hindi niya alam kung paano ito kainin. Sa pagtingin sa lalaking nasa tapat na nagsubo ng tinapay sa kanyang bibig, ginaya rin niya ito. Pagkatapos kumain, hindi niya nakalimutang sipsipin ang kanyang mga daliri. Mabilis na naakit ang atensyon ni Isi Nikon. Nakita niya itong baliw na gumuguhit sa papel gamit ang isang panulat. Ang bilis ng kanyang kamay ay mas mabilis pa kaysa sa pagpindot mo ng like. Sa isang iglap, nakumpleto niya ang isang perpektong obra. Nagulat si Nikon kaya siya ay napanganga. Ginaya rin niya ang pagnganga. Ano man ang ginagawa ng iba, ginagaya niya ito. Para sa kanyang kaligtasan, dinala siya ni Nikon sa kanyang bahay at pinangalanan siyang Kai. Tiningnan niya ang lahat ng nasa bahay at nakita niya itong kakaiba. Ang panganay na anak na babae ay hindi alam na mayroong ibang tao sa bahay. Lumabas siya sa kanyang silid na nakabalot sa isang tuwalya. Lumingon siya at nakita niya si Kai na nakatitig sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo palayo. Si Nikon ay may emergency na pasyente, kaya nagpatulong siya sa kanyang anak na babae na bantayan si Kai sa sandali. Pumayag naman ang kanyang anak na babae. Ngunit pagkaalis ni Nikon, lumabas siya para makipag-date sa kanyang kasintahan. Pagkatapos, may narinig si Kai na isang magandang tunog. Sinundan niya ang tunog palabas. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay ng kapitbahay. Sa katunayan, tumutugtog ang anak na babae ng kapitbahay ng piano. Ang tunog ng piano ay nagpaiyak kay Kai. Nagulat ang dalaga sa pag-iyak. Dali-dali siyang gumapang pabalik sa bahay. Nag-isa siyang nagtago sa banyo. Sa oras na ito, umuwi na ang nakababatang anak na lalaki mula sa paaralan. Ang bata ay masipag mag-aral kahit sa banyo. Sa gabi, pumunta ang ina ng dalaga sa kanilang bahay. Sinabi niya na may masamang intensyon si Kai sa kanyang anak na babae. Nais niyang ipareport si Kai sa pulisya. Ngunit sa sandaling ito, nagkatinginan ang dalawa. Tila sila tinamaan ng pag-ibig sa unang tingin. Nakita ng ina na may mali, kaya hinila niya ang kanyang anak na babae palayo. Si Kai, na hindi kailanman nagsalita, ay biglang nagsalita habang kumakain ng hapunan. Oh, bilisan mo. Gusto ko rin ng juice. Ito pala ay ginaya niya sa lalaki sa detention center. Ang buong pamilya ay labis na natuwa. Ngunit sa sandaling ito, ikinuwento niya ang tungkol sa panganay na anak na babae at sa kanyang kasintahan. Nakita ni Nico na kakaiba ang mga kilos ni Kai, kaya kinabukasan, dinala niya ito para magpa-brain scan. Sa loob lamang ng 1 minuto, natapos niya ang pagsusulit na ginagawa ng isang normal na tao sa loob ng 1 oras. Utak. Sinabi ng doktor na ang utak niya ay napakabihirang aktibo. Gumagana lang ang utak ng isang normal na tao sa 2%. Si Einstein ay 7%, habang ang kay Kai naman ay 9%. Kung hindi sira ang makina, ibig sabihin, siya ay isang superhenyo. Sa gabi, hindi makatulog si Kai. Mag-isa siyang naglaro sa refrigerator sa loob ng 3 oras. Sakto naman na nakita niyang lumabas ang kanyang ate. Sinundan siya ni Kai dahil sa pagkamausisa. Muntik na siyang masagasaan sa gitna ng kalsada. Ang lugar na ito ay puno ng mga berdeng, dilaw, at pulang ilaw, na punong-puno ng sigla ng kabataan. Nabighani si Kai sa kanyang nakita. Biglang dumating ang pulisya. Ang eksena ay naging magulo. Dinala rin ng pulisya ang kanyang ate. Agad na sumugod si Kai. Biglang naging tahimik ang eksena. Sinabi ng pulis na umalis siya. Ngunit sumagot si Kai gamit ang kanyang ekspresyon. Kinuha ng pulis ang posas. Ngunit perpektong nailagan ito ni Kai. Dahil dito, nagalit ang pulis. Kinuha niya ang electric baton at hinampas si Kai. Ngunit hindi man lang niya nahawakan ang buhok nito. Sa halip, naagaw ni Kai ang baton. Walang magawa ang pulis kundi umalis na lang. Si Kai ay naging guardian angel ng kanyang ate. Pag-uwi sa bahay, ginamot ni Nikon ang mga sugat ni Kai. Tinanong ni Kai, sino ako? O Kai, napakahirap sagutin ng tanong na iyan. Kinabukasan, dinidiligan ni Nikon ang mga bulaklak. Si Kai ay tumayo sa likod niya at niyakap siya. Nagulat si Nikon. Tinanong ni Kai, ano ang takot? Ipinaliwanag ni Nikon ito sa kanya. Sa wakas, naintindihan na niya kung ano ang takot. Tulungan mo ako, nanay. Niyakap ni Nikon si Kai. Sinabi ni Nikon sa kanyang asawa na kailangan nilang panatilihin si Kai. Sinabi ng kanyang asawa na mayroon pa silang 2 anak. Katatapos lang ng kanyang asawa na ibalik ang mga larawan sa computer. Ngunit isang baso ng tubig ang nagpawalang bisa sa lahat ng kanyang pag-asa. Tiningnan ni Kai ang mga masalimuot na linya ng code. Nagbukas si Ben ng isa pang computer. Pagkatapos, sinimulan niya ang pag-ooperate. Naibalik ang larawan. Diyos ko, ito nga, paano mo nagawa yan? Nilinis din ni Kai ang silid ng anak na lalaki. Pagkatapos, unti-unting tinanggap ng lahat sa bahay si Kai. Ngunit hindi nila alam, isang misteryosong lalaki ang lihim na nagbabantay sa kanila. Hawak niya sa kanyang kamay ang personal na file ni Kai. Nang walang magawa si Kai, ginawa niya ang kanyang sarili na abala sa refrigerator. Ang mga bagay sa refrigerator ay kinain niya lahat. Maging ang hilaw na itlog ay hindi niya pinalampas. Ang ginugugol ng ibang tao sa loob ng 0 taon upang matutunan, tiningnan lamang niya ang mga galaw sa jeep. Sa loob lamang ng 2 minuto, natutunan niya ang lahat. Nagulat ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtatanong ng pamilya, nalaman nilang hindi pa natutulog si Kai mula nang siya ay ipinanganak. Kinabukasan, dinala ni Nikon at Ben
dinalhin si Kai sa ospital para sa pagsusuri. Hindi mo malalaman hanggang hindi mo susuriin. Nang sinuri, nagulat sila. Ang utak ni Kai ay mas perpekto pa kaysa kay Instinct. Nang hiwalayin ng doktor ang kanyang pusod, ipinakita niya sa doktor na hindi siya karapat-dapat maging doktor dahil hindi pa siya nakakakita ng sinumang walang pusod. Para matulungan siyang matulog ng normal, nagbigay ang doktor ng gamot. Ngunit sa maikling sandali na ito, natapos na ni Kai ang pagbuo ng daan-daang libong piraso ng puzzle. Upang matulungan si Kai na maibalik ang kanyang mga alaala, sinabi ni Nicole na iguhit niya ang mga bagay sa kanyang isipan. Pagkatapos, nagsimulang gumuhit si Kai ng baliw. Maya-maya ay nakaguhit na siya ng isang larawan ng isang gubat. Sa gabi, sinabi ni Nicole na uminom siya ng pampatulog na inireseta ng doktor. Ngunit hindi pa rin makatulog si Kai, kaya lumabas siya para tingnan ang universo. Sa sandaling ito, ang lalaking sumubaybay kay Nicole noon ay sumunod sa kanya gamit ang kanyang kotse. Buti na lang at tumahol ang aso ng kapitbahay, kaya natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Tiningnan ni Kai ang aso dahil sa pagkamausisa. Wala pang 1 segundo, nagawa na niyang makipag-usap sa aso. Naging magkaibigan pa sila. Ang mas nakakatakot ay sa araw, umupo siya sa damuhan at tiningnan ang mga bituin. Sinabi ni Nicole na kailangan nilang mag-isip ng paraan para mapagod siya. Ito lang ang paraan para makatulog siya. Kaya dinala ng tatay si Kai para mag-jogging. Ngunit bago pa man sila magsimula, hindi na niya makita ang anino ni Kai. Pag-uwi ng tatay ay hingal na siya. Sa gabi, sinabi ni Nicole kay Kai na magbilang ng mga tupa para makatulog. Ngunit nagbilang si Kai hanggang umaga. Ang tatay ay nakatulog dahil sa pagkapagod sa pagtakbo. Nawala siya sa isang mahalagang pulong. Kaya, nagsimula siyang magreklamo na hindi niya anak si Kai. Hindi ka kabilang dito. Narinig ni Kai ang mga salitang ito. Nang pumasok sila sa silid, nakita nilang nawawala si Kai. Hindi nila siya makita sa buong araw. Sa sandaling ito, tiningnan ni Nicole ang larawan ng gubat na iginuhit ni Kai. Kaya, nanatili silang gising buong gabi at pumasok sa gubat. Sa huli, natagpuan nila si Kai sa isang puno. Lumalabas na hinahanap niya ang kanyang pamilya. Naniniwala siyang galing siya sa kalangitan. Inaliw siya ng tatay, kami ang pamilya mo. Pag-uwi sa bahay, naging interesado si Kai sa ingay ng radyo. Dahil sa tunog ng radyo, si Kai ay natulog sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, habang siya ay nasa banyo. Sa wakas ay panatag na ang loob ng mga magulang niya. Ngunit hindi nila napansin na mayroong isang kalansay sa ilalim ng puno kung saan nakatayo si Kai sa gubat. Dahil walang sinuman sa bahay na mag-aalaga kay Kai, dinala siya ng tatay sa kanyang trabaho. Samantala, pumunta ang mga pulis para hanapin si Nicole. Sa lugar na pinuntahan ni Kai sa gubat, nakakita sila ng isang kalansay. Naniniwala sila na may kinalaman si Kai dito, at ipinakita nila sa kanya ang larawan na pitroseso gamit ang apo. Tanging kalansay na lang ang natira. Ang mas kahina-hinala ay nakakita sila ng isang card doon. Ito ay mukhang logo ng isang organisasyon. Sa tingin ng pulisya, si Kai ay maaaring isang saksi. Nababato si Kai sa kumpanya, kaya nagsimula siyang mag-drawing. Naririnig niyang sinasabi ng mga empleyado ng kumpanya na nasira ang server ng kumpanya. Pumunta si Kai sa server room. Naakit siya sa mga snowflake na lumitaw sa screen. Kaya, sinimulan niyang i-disassemble ang server. Nang dumating ang kanyang tatay at makita ang eksena sa kanyang harapan, muntik na siyang himatayin. Agad siyang tumawag sa repair company. Ngunit nang bumalik siya, nagulat siya sa eksena sa kanyang harapan. Ilang minuto pa lang tayong nawawala. Ang galing, pag-uwi sa bahay, mag-isang umupo si Kai sa banyo at nag-drawing. Natakot si Nicole na masama sa kalusugan ni Kai ang patuloy na pag-upo sa banyo. Kaya, sinabi niya na makipaglaro ito sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Nang pumasok siya sa silid, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Tiningnan lang niya ang papel ng pagsusulit at binasa na niya ang mga sagot. Mula noon, si Kai na ang gumagawa ng lahat ng takdang aralin ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa gabi, sinabi ni Nicole sa kanyang asawa ang tungkol sa kalansay. Sinabi niya rin na ang tanging ebidensya ay ang card na iyon, at ang mga gasgas sa salarin. Nag-alala ang kanyang asawa na kung may kinalaman si Kai dito, tiyak na hahanapin siya ng salarin. Ngunit hindi nila alam, isang misteryosong lalaki ang nagmamasid sa kanila, at mayroon siyang gasgas sa kanyang kamay. Kinabukasan, ginising ni Nicole si Kai na natutulog sa banyo. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang silid. Para makatulog siya ng mas komportable, ginawa ng tatay ang kanyang opisina na isang silid tulugan, at gumawa pa ng isang hiwalay na kama sa banyo. Ipinakita rin ito na unti-unting nakikisama si Kai sa pamilya. Nang tulungan siya ni Nicole na linisin ang silid, natuklasan niya ang isang misteryo sa kanyang drawing. Nang pinagsama niya ang lahat ng mga larawan, lumitaw ang simbolo ng isang misteryosong organisasyon. Nagulat si Nicole, mayroon ba talagang kinalaman si Kai sa kalansay na iyon? Ang binata ay lumalangway sa pool. Isang dalaga ang lumalangway patungo sa kanya. Ang magandang eksena ay malapit nang magsimula, ngunit nagising na si Kai. Ito pala ay isa lamang panaginip. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa bahay para mag-imbestiga. Tungkol ito sa misteryosong simbolo na iginuhit ni Kai. Ngunit nagtataka si Kai sa simbolong ito. Sinabi ni Nicole na baka nagkaroon siya ng amnesia at nakalimutan ang nangyari sa nakaraan. Dinala na nakababatang kapatid na lalaki si Kai para lumangoy. Ngunit si Kai, na hindi marunong lumangoy, ay tumalon diretso sa pool. Lumalabas na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang panaginip kagabi. Maya-maya, lumangoy ang isang dalaga sa kanya. Siya si Amanda, ang kapitbahay na pinapangarap niya. Naghahanda siyang bigyan siya ng teeth. Bigla siyang may naramdaman na bagay na tumutulak sa kanya. Sa gitna ng panunuyan ng lahat, umalis si Amanda ng galit. Pag-uwi sa bahay, mag-isa si Kai na nagtago sa banyo. Hinanap siya ng kanyang tatay. Tinuruan niya siya tungkol sa puberty. Ngunit ilang buwan pa lang siya ipinanganak. Paano niya maiintindihan ang mga bagay na
na ito. Kinuha ng nakababatang kapatid na lalaki ang kanyang mga nakatagong kayamanan. Ibinigay niya kay Kai ang pinakapaborito niyang comic book at sinabihan siya na mas maganda kung titingnan niya ito sa gabi habang nakakandado ang pinto. Natuwa si Kai sa regalo na ito. Sinabi pa niya na ang pakiramdam ay parang nasa swimming pool. Sa sandaling ito, kumatok si Amanda sa pinto para hanapin si Kai. Nagpunta siya para mag-sorry sa nangyari kaninang umaga. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng silid ni Kai. Nagulat siya sa ayos ng silid. Nakita niya na ang mesa ay puno ng kanyang mga retrato. Nang aalis na siya, nabangga niya si Kai. Hindi komportable si Amanda ng ilang sandali. Bigla niyang napansin ang aklat sa kamay ni Kai. Umalis siyang galit para tulungan si Kai na matuto lumangoy. Nag-enroll ang kanyang pamilya sa isang klase sa paglangoy para sa kanya at si Amanda ang naging coach. Walang magawa, pinilit ni Amanda na turuan siya. Para matulungan siyang madama ang paglutang, inalalayan niya ang tiyan ni Kai gamit ang kanyang kamay. Hindi siya ordinaryo. Si Kai ay parang siya ang gumagawa. Tiyak na mananalo siya ng gintong medalya kung sasali siya sa Olympics. Ngayon ay labis na hinahangaan ni Amanda si Kai. Kaya inanyayahan niya ito sa kanyang bahay para maglaro. Naririnig din niya ang kantang tumutugtog sa unang pagkakataon. Dahil dito, nabighani si Kai. Pag-uwi, nagplano si Kai na gumuhit ng isang espesyal na larawan para maghanda ng regalo para kay Amanda. Sa gabing iyon, dinala ng magkapatid si Kai sa isang party. Naliligo ang nakababatang kapatid na lalaki kasama ang kanyang kaibigan. Ang nakatatandang kapatid na babae ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Naghintay si Kai na dumating si Amanda. Ngunit sa gabing ito, nawasak ang panaginip ni Kai. Ang dumating kasama ni Amanda ay ang kanyang kasintahan. Ang puso ni Kai ay parang tinatakbuhan ng daan-daang libo-libong tupa. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Kai ang sakit. Pagkatapos, itinapon niya ang larawan na ibibigay sana niya kay Amanda sa lawa. Sa ngayon, gusto niya lang na mabilis na bumalik ang kanyang mga alaala at mahanap ang buhay na para sa kanya. Ilang buwan pa lang siyang ipinanganak, ngunit gusto na siyang dalhin ng kanyang mga magulang sa paaralan. Hindi pa nakakapunta si Kai sa paaralan, kaya di puno siya ng pagtataka tungkol dito. Nang makita niya ang punong guro, ganito siya bumati, "Kumusta?" Nang tiningnan ng punong guro ang resume ni Kai, tumanggi siyang tanggapin siya. Hindi lang siya nagmula sa isang juvenile detention center, kundi siya rin ay nasa ilalim ng investigasyon para sa isang kaso ng pagpatay. Patuloy na nagmakaawa ang nanay. Sa wakas, pumayag din ang punong guro. Ngunit ang kondisyon ay kailangan niyang makapasa sa isang 5 oras na pagsusulit. Nagulat si Kai nang buksan niya ang pagsusulit. Ang lahat ng tanong ay tungkol sa kasaysayan. Ilang buwan pa lang siya ipinanganak. Paano niya maiintindihan kung ano ang kasaysayan? Nanghihingi na sana si Kai ng tulong, tumunog ang bell para sa pagtatapos ng klase. Nakita niyang naglalakad ang mga estudyante sa labas. Mausisa rin si Kai kaya lumabas siya. Pumunta siya sa isang silid-aralan. Tiningnan niya ang mga numero sa pisara. Instinctively, sinimulan niyang lutasin ang problema. Sa kabilang dako, isang misteryosong lalaki ang lihim na pumasok sa silid ni Kai. Hindi alam ni Nikon ang nangyayari pag-uwi niya. Nilagpasan pa niya ang lalaki. Habang nakikipag-usap si Nikon sa kanyang asawa sa telepono, bigla niyang narinig ang tunog ng nababasag na salamin. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa sa telepono na umalis kaagad. Ngunit nang buksan ni Nikon ang pinto, lumitaw ang misteryosong lalaki sa pinto. Nagmamadaling umuwi ang kanyang asawa. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, nakita niya ang isang security guard na dumating sa bahay. Siya ay si Tom, ang misteryosong lalaki. Siya ang bagong security guard ng subdivision. Ngunit nagdududa ang asawa. Habang kumakain si Kai, nakilala niya ang isang nerd na lalaki. Tinanong niya ang nerd na lalaki tungkol sa mga tanong sa kasaysayan. Dinala siya ng nerd na lalaki sa aklatan. Sinabi niya na lahat ng sagot ay nasa loob. Dahil sa kanyang espesyal na memorya, natapos ni Kai ang pagbabasa ng lahat ng mga libro sa kasaysayan sa aklatan sa loob lamang ng 38 minuto. Sa unang araw ng eskwela, tinakot na niya ang bully ng paaralan. Akala ng bully na madali lang siyang apihin. Ngunit nakita ng punong guro ang lahat. Ginamit ng punong guro ang dahilan ng pakikipag-away at ang pag-alis sa silid ng pagsusulit para i-disqualify siya. Buti na lang at nalaman ng guro mula sa kanyang ate na si Kai ang lumutas sa problema sa matematika sa grade 80. Kaya, hiniling ng guro sa kanyang ate na dalhin siya kay Kai. Hiniling niya sa punong guro na panatilihin si Kai. Nais din niyang maging magkapatid sila. Labag sa loob na pumayag ang punong guro. May 30 minuto pa, ngunit sapat na iyon para kay Kai. Sa katunayan, sa wala pang 0 minuto, lumabas na si Kai sa silid. Tapos na, aling bahagi, tapos na po lahat. Lubos na hinangaan ng punong guro si Kai. Sa gabi, pinag-aaralan ni Kai ang kanyang obra. Ginagawa ng nakababatang kapatid na lalaki ang kanyang takdang aralin. Naglalaba ang nakatatandang kapatid na babae ng kanyang magandang damit. Pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho, sa wakas ay makakapagpahinga na rin ang mga magulang. Ngunit hindi nila alam na nilagyan na pala ng kamera ang kanilang bahay. Binabantayan niya ang bawat galaw ng buong pamilya. Sino ba talaga siya? Bakit niya binabantayan si Kai? Sa gabing iyon, nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa panaginip, ginising si Kai ng isang estranghero. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niya sa labas ng bintana ang isang taong nakasuot ng itim. Siya pala ang kasintahan ng kanyang ate. Dumating siya para batiin ang kanyang ate sa kaarawan nito kinabukasan. Nang makita niya ang marangyang kama ni Kai, gusto rin niyang matulog kasama niya. Paano pumayag si Kai? Kaya, inihanda niya ang kumot sa sahig para sa kanya. Kinabukasan, naalala pa rin ni Kai ang lalaki sa kanyang panaginip. Iginuhit niya ito at ibinigay kay Nikon. Nawala ng kuryente sa
sa bahay, lumabas ang tatay para tingnan ang linya ng kuryente. Tamang-tama, nakita niya ang security guard na si Tom. Kaya, sinabi niya kay Tom ang tungkol sa panaginip ni Kai at ibinigay ang retrato ng lalaki sa panaginip. Pagkaalis pa lang niya, tumawag na siya sa iba para ipaalam ito. Nasa problema tayo. Naalala niya ang ilan sa mga bagay-bagay. Naglaro ng Magic si Kai kasama ang isang grupo ng mga tao. Dahil kaarawan ng kanyang ate ngayon, gusto rin ni Kai na malaman ang kanyang kaarawan. Sa pagtingin sa seryosong mukha ni Kai, natakot ang lahat at inurong ang kanilang mga kamay. Tanging si Kai lang ang nagpatuloy. Sa huli, ang kompas ay nagturo sa 78.127. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi naman siguro ipinanganak si Kai noong 78, tama ba? Nag-research sila sa computer sa loob ng kalahating araw, ngunit walang nakuhang resulta. Sa sandaling ito, sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na siya ay isang alien. At sinabi rin niya na siya ay isang halimaw. Ang mga salitang ito ay tumago sa puso ni Kai. Bakit sinasabi ng lahat na kakaiba ako? Mabuti na lang at dumating si Nikon sa tamang oras. Kumain siya kasama si Kai, na nakatulong upang kumalma si Kai. Pinatawad din ni Kai ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Magkasama pa silang naghanda ng cake para sa kanyang ate. Nang hinipan niya ang mga kandila, sinabi ng kanyang ate na gusto niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, kasama si Kai hanggang sa malaman niya kung kailan ang kaarawan niya. Napakainit ng pakiramdam ng pamilya. Bagamat wala silang kaugnayan sa dugo, ang kanilang pagmamahal ay mas malakas pa sa isang pamilya. Kinabukasan, nagbabasa ng pahayagan ang tatay. Nabasa na pala ni Kai ang pahayagan. Nakita niya ang lalaking nasa kanyang panaginip kagabi. Sinabi niya kay Nikon na siya ang lalaki, kaya tumawag si Nikon sa pulisya. Nakita niya ang isang card sa kanyang mesa. Ang mga numero sa card ay 781.227. Nalaman niya sa internet na ang lalaking ito ay isang propesor. Ang pangalan niya ay Cohen. Sinabi ni Nikon sa kanya na hindi magandang patuloy na isipin ang bagay na ito. Sinabihan niya itong lumabas at maglaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-relax. Sa sandaling nahawakan niya ang bola, naihulog na niya ito sa ring mula sa layong higit sa 100 metro. Ipinakita ni Kai ang kanyang husay sa harap ng kapitan ng basketball team. Hindi makapaniwala ang kapitan. Inanyayahan niya si Kai na sumali sa basketball team ng paaralan. Naging masaya ang nakababatang kapatid na lalaki ni Kai. Pagkatapos ay pumunta siya sa paaralan para hanapin ang kapitan. Hinanap ng kapitan ang coach at hiniling na isama si Kai sa team. Ngunit malapit na ang kompetisyon. Ang isang bagong miyembro ay makakaapekto sa team. Habang nagtatalo sila, may narinig na silang hiyawan sa court. Nabigla ang lahat sa pagdunk ni Kai. Pagkatapos, sumali si Kai sa team. Ngunit sa unang laro, nadulas ang kanyang paa. Sa gabi, ibinigay ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang isang libro tungkol sa basketball kay Kai. At sinabi sa kanyang basahin ang lahat sa loob ng 5 minuto. Kinabukasan, isinagawa ni Kai ang kanyang natutunan. Samantala, sinabi ng kasintahan ng kanyang ate, magagawa ko rin iyan kahit nakahiga. Ginawa niya ang sinabi niya. Sa katunayan, nahiga siya sa kanyang paa at na-dislocate ito. Sa kompetisyong ito, kailangan nilang harapin ang team na 2 taong sunod-sunod na nanalo ng kampeonato. Ang simula ay maayos. Naagaw ni Kai ang bola at nagdunk mula sa kalahating court. Gusto rin ng kasintahan ng kanyang ate na magpakita. Tumalon siya ng mataas kasama ang mga miyembro ng 2 team sa ilalim. Gumawa siya ng peking galaw para maka-score. Ang 3-point shot ni Kai ay nagpasabog sa buong stadium. Ngunit sa huling sandali, naharang ang pagkuha ng bola ni Kai. Naging sanhi ito ng isang turnover. Ang pagbatikos ng coach, ang paghamak ng team, maging ang mga magulang ay nagpakita ng pagkadismaya. Sa sandaling ito, naharang din ang pag-shoot ng kasintahan ng kanyang ate. Bumagsak siya ng malakas sa sahig. Ang sugat ay nagpahirap sa kanya na tumayo at magpatuloy sa laro. Ngunit sinigawan siya ng coach na mabilis na lumaban. Hindi gusto ni Kai ang ugali ng coach. Sa pamumuno ni Kai, sumuko ang lahat sa kompetisyon. Galit na galit ang coach. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Mahalaga man ang kompetisyon, mas mahalaga ang pagkakaisa at pag-unawa. Sa gabi, gumastos ang bodyguard na si Tom ng pera para humanap ng isang palaboy. Pagkatapos ay nagmaneho siya palayo kasama ang lalaki. Kinabukasan, tinawag si Nikon sa istasyon ng pulisya. Sinabi ng pulisya na namatay ang salarin na pumatay kay Professor Cohen. Nakakita rin sila ng ilang ebidensya mula sa profesor sa katawan ng lalaki. Kasama na ang baril na ginamit para patayin si Professor Cohen. At sinabi nila na sarado na ang kaso. Ngunit sa gabing iyon, nagkaroon si Kai ng parehong panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya muli ang propesor. At ang salarin na pumatay kay Professor Cohen ay si Tom. Tumalon si Kai sa takot. Ngunit paggising niya, wala na siyang matandaan. Naisip ni Nikon na baka nasaksihan ni Kai ang pagpatay. Kaya naghanap siya ng pinakamahusay na hypnotist sa bayan. Para matulungan si Kai na maibalik ang kanyang mga alaala. Mabilis na naaalala ni Kai ang kanyang panaginip. Si Tom pala ang salarin. Pagkatapos, tinanong ng hypnotist ang tungkol sa mga pangyayaring nangyari bago iyon. May binubulong si Kai. Pagkatapos, paulit-ulit na pinakinggan ni Nikon ang recording matapos ma-hypnotize si Kai. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Mabuti na lang at sinabihan siya ng kanyang anak na lalaki. Binagalan niya ang pag-play. Doon niya nalaman na ang mga numero ay ang mga numerong nakuha ni Kai habang naglalaro ng Magic. 781.227. Sinabi ni Nikon sa kanyang asawa na mayroon pa silang isa pang serye ng mga numero. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng pagsasaliksik ng kanyang asawa, nalaman niyang ang isa pang serye ng mga numero ay mga coordinate. Ibig sabihin nito ay longitude at latitude. Ang kakaiba ay
nang mag-search ang kanyang asawa sa internet, nalaman niyang nakablock na ang lugar na iyon. Sa kabilang banda, pumunta si Kai sa universidad ni Professor Cohen, kasama ang kanyang ate at ang kasintahan nito. Hinanap nila ang assistant ng professor. Sinabi niya kay Kai na ang professor ay nag-aaral ng pag-unlad ng utak ng tao. At sinubukan niya si Kai, ngunit ang resulta ay nagulat sa assistant. Sa loob ng 60 segundo, tumingin si Kai sa 100 larawan. Naaalala niya ang lahat ng mga ito. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Kai ang isang larawan sa kabinet. Ang lalaking nakaupo sa tabi ng professor. Hindi mo masasabing kamukha niya si Kai. Sa halip, halos magkapareho sila. Ngunit ang petsa sa larawan ay 1,985. Naglakbay ba si Kai sa oras? Sa tulong ng assistant, pumunta sila para hanapin ang sekretary ng professor. Sinabi ng sekretary sa kanila na ang lalaki sa larawan ay si Adam. Siya ang pinakamahusay na estudyante ng professor. Hiniling ni Kai na makita si Adam. Ngunit sinabi ng sekretary na nawawala si Adam 20 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, kinuha nila ang research file ng professor. Mabilis na nakahanap si Kai ng isang clue. Mayroong iginuhit na simbolo ng isang misteryosong organisasyon. Mayroon ding isang serya ng mga numero. Tumawag ang tatay para itanong ang kanilang mga nahanap. Ikinuwento ng kanyang ate ang mga nahanap ni Kai. Ano ang coordinates? 47.27 North Latitude, 122.18 West Longitude. Sinabihan sila ng tatay na umuwi kaagad. Ngunit nang pumunta ang kanyang ate sa banyo, pumunta si Kai at ang kanyang kasintahan sa lokasyon ng coordinates na iyon. Mag-isang pumasok si Kai para mag-imbestiga. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maharang siya ng isang barbed wire fence. Habang umaakyat si Kai sa barbed wire fence, may isang taong nakamaskara ang biglang lumitaw sa likod niya. Hinila siya nito pababa. Pagkatapos ay nag-away ang dalawa. Buti na lang at mabilis si Kai. Lumingon siya at hinila ang maskara ng lalaki. Si Tom pala ang security guard. Sinabi niya na pinoprotektahan niya si Kai. At sinabi niya kay Kai na huwag nang mag-imbestiga pa. Walang nangyari kay Nikon. Hindi na rin niya gustong mag-imbestiga pa. Gusto niya lang mamuhay kasama sila. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ng misteryosong organisasyon si Kai sa pamamagitan ng kamera. Ang pinuno ay nagulat na buhay pa siya. Si Kai pala ang test subject 781.227. Si Professor Cohen ay isa ring miyembro ng organisasyon. Siya ang responsable sa pag-aalaga kay Kai. Hindi niya inaasahan na ililigtas siya ni Tom. Sa sandaling ito, nahanap din ng organisasyon si Tom. Nahulaan nila na pinatay niya si Professor Cohen at iniligtas si Kai. Baka si Tom ang tanging ebidensya para mahanap nila si Kai. At araw-araw, iniulat ni Tom ang sitwasyon ni Kai sa isang misteryosong tao. Sino ba ang misteryosong taong ito? Si Kai ay may pag-unlad ng utak na mas mahusay kaysa kay Instinct. Ngayon ay nagpakita siya ng bagong superpower. Hindi lang siya makakahula ng nilalaman ng usapan sa pamamagitan ng pagtingin sa galaw ng labi. Bukod pa rito, naririnig niya ang mga tao na nag-uusap mula sa daan-daang metro ang layo. Ngunit ang matagal na paggamit ng superpower ay magpapahilo sa kanya. Dahil natuklasan niya ang kanyang superpower, si Kai, na dating sumuko sa pag-imbestiga para sa kaligtasan ng pamilya ni Nikon, ay nagpa siya na ipagpatuloy ang investigasyon. Kaya, hinanap niya ang kasintahan ng kanyang ate, si Declan. Tinulungan siya ni Declan na hanapin ang address ni Tom. Gamit ang kanyang charm, matagumpay na nakuha ni Declan ang address ni Tom. Nang magpunta ang dalawa, natagpuan din si Tom ng mga tao mula sa misteryosong organisasyon. Hindi rin basta-basta ang kakayahan ni Tom sa pag-iwas. Binalaan niya ang lalaki na lumayo kay Kai. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa tirahan ni Tom. Sa harap ng pinto, ginamit ni Kai ang kanyang superpower para marinig na tumatawag si Tom. Ngunit narinig din niya ang boses ni Nikon at ng kanyang ate. Akala ni Kai ay naroon din sila. Kaya naghintay sila hanggang sa lumabas si Tom. Umakyat sila sa bintana papasok sa bahay ni Tom. Lumabas na palaging minamanmanan ni Tom ang kanilang buong pamilya. Sa oras na ito, bumalik si Tom. Narinig ni Kyle ang paggalaw. Tumakas agad silang dalawa. Ang profesional na sinanay na si Tom ay nakakita ng nagniningning na screen. Agad niyang nalaman na may pumasok. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang dalawang tumatakas. Kasabay nito, si Kyle ay tinatarget din ng misteryosong organisasyon. Pagkatapos, pumunta sila sa amusement park. Sinundan din sila ng mga tao mula sa organisasyon. Nakita nilang dumating din sina Amanda at ang kanyang kasintahan. Ginamit ni Kyle ang kanyang superpower para hilahin si Amanda para maglaro. Habang naglalaro, nakita ni Kyle si Tom na may kasamang isang lalaki. Kaya sinubukan niyang pakinggan ang kanilang usapan. Ngunit dahil sa ilaw ay nahilo si Kyle. Sa oras na ito, pinatumba ng mga tao ng organisasyon si Tom. Pagkatapos ay itinutok ang baril kay Kyle. Sa kritikal na sandali, dahil sa sobrang paggamit ng utak, biglang natumba si Kyle at inatake. Nakita ng mga tao ng organisasyon na wala ng pagkakataon kaya umalis sila. Sinabi ng doktor kay Nicole na normal ang lahat kay Kyle. Marahil ay dahil sa sobrang paggamit ng utak. Ngunit hindi nila alam na ang resulta ng pagsusuring ito ay inayos na ng mga tao ng organisasyon. Pinayuhan ni Declan si Kyle na sabihin ang katotohanan kay Nicole, dahil sila ang kanyang pamilya. Nang handa na si Kyle na sabihin ang katotohanan kay Nicole, biglang dumating ang pulis at sumingit. Dinala pa niya ang mag-asawang nagpakilalang mga magulang ni Kyle. Ang bibig ng babae at ang baba ng lalaki ay halos magkatulad kay Kyle. Sinabi nila na ilang taon na ang nakalipas ay bigla na lamang nawala si Kyle. Pagkatapos, palagi nilang hinahanap nang ipanganak siya dahil sa maling pagtubo ng organ. Kailangan niyang
sumailalim sa operasyon kaya wala siyang puso. At ikinuwento rin ang ugali ni Kyle na mahilig humiga sa batya. Bukod pa rito, dala rin nila ang album niya noong bata pa siya. Kinagabihan, mag-isang umupo si Kyle at tiningnan ang photo album. Ngunit walang impresyon si Kyle sa dalawang taong ito. Kaya lumapit siya sa kamera. Sinabi niya kay Tom na sabihin ang katotohanan. Hanggang sa nasira ang kamera, kinabukasan tumawag ang ospital. Ang ni Kyle at ng kanyang tunay na ama ay nagtugma. Labis na nabigo ang buong pamilya. Sa sandaling ito, dumating si Kyle. Hindi ako sasama sa kanila. Kayo ang aking pamilya. Pinayuhan ni Nicole si Kyle na tanggapin ang katotohanan. Manirahan ka na kasama ang iyong tunay na mga magulang. Lubhang nalungkot si Kyle dahil dito. Kaya, mag-isa siyang lumabas para maglakad-lakad. Ngunit hindi niya alam na sinusubaybayan na siya ng mga tao ng organisasyon. Pagkatapos, may lumitaw sa kanyang likuran. Gumamit ng panyo at pinatulog si Kyle. Nang magising siya, nasa sasakyan na siya. Sa oras na ito, naaalala na rin ni Kyle ang lahat. Kasapi din si Adam sa organisasyon. Nang maglaon ay umalis siya sa organisasyon. At si Kyle ang kanyang experimental subject. Si Miss Han ang namamahala sa paghawak kay Kyle. Ngunit pinatay ni Tom si Miss Han upang iligtas si Kyle. Lumabas na si Tom ang nagpatulog kay Kyle. Dinala niya si Kyle sa kagubatan. Ito ay upang tulungan siyang maalala ang lahat bago ito. Sa sandaling ito, narinig ni Kyle na may tao sa malayo. Ito ang sumusunod sa kanila. Mabuti na lang at napansin agad ni Kyle. Agad silang tumakas. Hindi sinasadyang natamaan si Tom ng bala sa balikat. Sumakay sila sa kotse. Ngunit hindi pa nakapagmaneho si Kyle. Ginamit niya ang kanyang espesyal na superpower. Nagmaneho siya papalayo upang tumakas. Pagkatapos, ikinuwento din ni Tom ang lahat kay Kyle. Sinabihan niya si Kyle na sumama sa mag-asawa. Sa ganoong paraan lamang magiging ligtas ang pamilya ni Nicole. Pagdating niya roon, malalaman niya ang lahat. Pagka-uwi ni Kyle ay parang naging ibang tao siya. Naaalala ko na, Mama, Papa. Pagkatapos ay detalyadong ikinuwento ni Kyle ang mga nangyari noon. Dinala siya ng kanyang mga magulang upang tingnan ang puno ng nyog. Sumakay sa bangka na may bahaghari. Malugod namang nakipagtulungan ang mag-asawa. Kinabukasan, tinanong ni Declan kay Kyle ang dahilan ng pangyayari. Alam niyang nagsisinungaling si Kyle. Ngunit si Kyle, para protektahan ang kanyang pamilya, ay ayaw magsalita. Pagkatapos, nagpaalam siya sa kanyang pamilya at naghanda ng umalis. Bago sumakay sa kotse, sinabi ni Kyle kay Declan na may inilagay siyang gamit sa kwarto. Pagkaalis ni Kyle, napaiyak si Nicole habang tinitingnan ang larawan ng buong pamilya. Pumasok si Declan sa kwarto ni Kyle at binuksan ang kahon ng mga gamit na iniwan ni Kyle para sa kanya. Doon niya nalaman na ang lahat ng ikinuwento ni Kyle kahapon ay binasa lamang niya sa libro. Ang bahagharing bangka ay regalo para kay Declan. Lumabas na ang mag-asawa ay binayaran din para magtrabaho para sa iba. Dinala nila si Kyle sa isang villa. Ang mga tao dito ay naghihintay sa kanya. Si Adam ang misteryosong tao na laging nakikipag-ugnayan kay Tom. Si Kyle ay isang clone na nilikha mula sa gene ni Adam. Ang misteryosong organisasyon ay laging nag-aaral ng mga high-level na mandirigma. Naniniwala ang organisasyon na si Kyle ay isang bigong experimental product. Nang handa na silang iproseso siya, inutusan ni Adam na umalis sa organisasyon si Tom para iligtas siya. Nalaman ng organisasyon na nahanap na ni Adam si Kyle. Naghahanda si Ben na gamitin ang babaeng bersyon ni Adam na may numero 781,228. Ipagpatuloy ang pagtugis kina Kyle at Tom. Nakakita ka na ba ng pagmamanipula ng bagay sa ere? Kung ang utak ay umunlad sa isang tiyak na antas, maaari mong kontrolin ang bagay ayon sa iyong kagustuhan tulad niya. Mayroon si Adam ng superpower na ito dahil siya rin ay isang experimental subject. Nang siya ay isa pang embryo, nanatili siya sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 13 buwan, ang kanyang utak ay ganap na nabuo at ang kanyang V ay lumampas kay instinct. At ang batang si Kyle, pagkatapos niya, ay ang kanyang experimental subject. Ang pagkakaiba ay, si Kyle ay ipinanganak sa incubation chamber na inimbento ni Adam at doon pinalaki ng 16 na taon. Ito ang dahilan kung bakit si Kyle ay 16 na taong gulang ng ipanganak at walang puso. Orihinal na inimbento niya ang teknolohiyang ito upang maging kapaki-pakinabang sa sangkatauhan. Ngunit nang maglaon ay natuklasan niya na ang organisasyon ay may ibang layunin. Kaya, umalis siya sa organisasyon at iniwan si Tom para maging espiya sa loob. Nang malaman niyang ipoproseso na nila si Kyle, kinailangan ni Tom na ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas si Kyle at ngayon ay hahabulin din sila ng organisasyon. Kaya, ang oras ng pakikipag-ugnayan ni Kyle sa pamilya Traeger ay hindi dapat lumampas sa 2 minuto. Patuloy na tinutulungan ni Adam si Kyle na paunlarin ang kanyang utak upang magkaroon si Kyle ng mas malakas na superpower. Isang gabi, habang nagbi-video call si Kyle sa kanyang kapatid na si Lori, bigla siyang nakarinig ng tunog at nalaman niyang natumba si Adam. Tinanong ni Kyle kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya na upang magawa ng utak ang ilang supernatural na bagay, ang katawan ay susunog at ang utak ni Kyle ay mas binuo kaysa sa kanya. Pinayuhan niya si Kyle na alagaan ang kanyang sarili, kung hindi ay maaaring mabilis siyang malanta. Sa sandaling ito, naaalala ni Kyle na hindi pa pala nakasara ang website at maaaring nasusubaybayan na ito ng organisasyon. Natatakot si Kyle na matukoy ng organisasyon ang lokasyon. Tinanong niya si Adam kung kailangan bang paalisin si Tom sa lugar na ito. Walang intensyon si Adam na umalis dito. Alam niya na mas umunlad ang utak ni Kyle kaysa sa kanya. Gusto niyang ipasa ang lahat ng kanyang pananaliksik kay Kyle. Umaasa na magbibigay siya ng benepisyo sa sangkatauhan. Kinabukasan, parang ama siya, tinuruan si Kyle kung paano gamitin ang kanyang superpower. Nang magsimulang magkaroon ng kaunting
mag-unlad si Kyle sa pagkontrol ng mga bagay, si Adam ay pinatay na ng organisasyon. Natatakot si Tom na ipagpatuloy ng organisasyon ang pagtugis kay Kyle, kaya nagpasya siyang sirain ang base ng organisasyon. Ngunit mariing pinigilan ito ni Kyle dahil ayaw niyang may masaktan. Para sa kaligtasan ni Kyle at sa kabila ng pagtuto ni Kyle, mag-isa siyang pumunta sa organisasyon at nagdala pa ng ilang time bomb para magpakamatay kasama sila. Nang makarating siya sa isang silid, nadiskubre niyang naroon si female Kyle 781,228 sa incubation chamber. Sa sandaling iyon, nakita niya sa kamera na sinundan din siya ni Kyle dito. Habang hinahanap ni Kyle si Tom, bigla siyang naakit ng isang silid at naramdaman din ng babaeng si Kyle sa silid si Kyle. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nang handa na si Kyle na pumasok, pinatulog siya ni Tom. Pagkatapos, nilagyan niya ng bomba ang silid at dinala si Kyle palabas. Nagising si Kyle, ngunit gusto pa ring bumalik upang pigilan ito. Sa sandaling ito, sumabog ang base. Ipinagsapalaran ni Tom ang kanyang buhay para protektahan si Kyle. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang hindi pagkakaintindihan ni Kyle. Umaasa siya na matutunan ni Kyle ang mga kasanayan na iniwan ni Adam upang mas maging malakas siya. Sa oras na ito, pinili ni Kyle na bumalik sa bahay ng pamilya Traeger. Gusto niyang mamuhay ng normal, hindi isang taong walang damdamin. Sa huli, nagkasundo silang dalawa, sumang-ayon si Tom sa kanyang pinili. Habang hindi pa nakakabawi ang pamilya Traeger sa pag-alis ni Kyle, bigla na lang lumitaw si Kyle sa bahay. Tuwang-tuwa ang buong pamilya. Natagpuan muli ni Kyle ang init ng pamilya. Sa sandaling ito, lumitaw na ang babaeng si Kyle 781,228. Sa kagubatan kung saan sumabog ang base, isang babae na nakasuot lamang ng kamiseta ang tumakbo sa kalsada. Curious siya sa lahat ng nakikita niya. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa upuan at ginaya niya itong umupo. Hinawakan ang mukha ng matanda. Nasiyahan ng matanda na parang dumating na ang kanyang tagsibol. Ginaya rin niya ang ngiti ng matanda, bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya si Kyle malapit at ganoon din ang naramdaman ni Kyle. Ngunit hindi na masyadong nag-isip si Kyle at umalis na. Ngunit pagdating niya sa mundong ito ay nagdulot na agad siya ng pagpatay. Ilang oras bago iyon, nakita siya ng isang lalaki na hubad sa kagubatan. Naramdaman ng lalaki na ito ay regalo mula sa langit at uminom ng vodka. Nagpaplano pa lamang siyang gumawa ng isang bagay nang hawakan siya ng babae sa liig at itinaas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala na siya. Sa oras na ito, napansin din siya ng mga tao ng kumpanya. Ang organisasyong lumikha sa kanya at kay Kyle ay ang experimental na base ng kumpanya. Nalaman ng kumpanya na hindi pa siya nawawala, kaya ipinadala nila ang babaeng ahente na si Hollander para hulihin siya. Pagkatapos, dumating si Hollander sa pinangyarihan ng krimen. Nakita niya ang kutsilyo sa puno at doon niya napagtanto kung gaano kalakas ang babae. Ang matalik na kaibigan ni Adam ay pumunta upang hanapin si Nicole. Sinabi niya kay Nicole na ang mga biological na magulang ni Kyle ay namatay sa isang aksidente sa kotse. Umaasa siyang ang pamilya Traeger ang maging pangmatagalang tagapag-alaga ni Kyle. Para mas maprotektahan si Kyle, lumipat si Tom sa mas malapit kay Kyle. Sinabi ni Kyle kay Tom na gusto niyang sabihin sa lahat si Nicole. Ngunit agad itong tinanggihan ni Tom dahil ang katotohanan na si Kyle ay isang artipisyal na tao ay hindi maaaring malaman ng sinuman. Kung hindi, magdudulot ito ng krisis sa lipunan. Dahil dito, nag-away pa sila. Habang nagtatalo silang dalawa, biglang hindi makontrol ang superpower ni Kyle at ito ay nagamit. Basag ang salamin sa kisame. Mabuti na lang at napakahusay ng superpower ni Kyle, hindi bumagsak ang buong piraso ng salamin. Nang sumunod si Hollander sa bakas, nakarating siya sa parke. Sinundan niya ang sinabi ng matanda at natagpuan ang babae sa isang container van. Patuloy na kumakatok ang babae sa isang bagay at sinamantala ni Hollander ang kanyang pagiging abala. Ginamit ni Hollander ang hiringgilya para pahimatayin ang babae. Pagkatapos, tinawagan niya ang mga tao ng kumpanya. Nagulat ang mga tao ng kumpanya nang makita ang gawa ng babae. Nakakita rin sila ng larawan ni Kyle. Hollander, nagsisimula pa lang ang susunod mong misyon. Maaaring iguhit ng babae ang kanyang nakita, tulad ni Kyle. Pagkatapos, ang kaibigan ni Adam ay nagpunta para hanapin si Kyle. May dala siyang bagay para kay Kyle. Ito rin ang tanging bagay na iniwan ni Adam para kay Kyle. Ito ay isang singsing. Ano ang ibig sabihin ng numero sa singsing? Mayroong dalawang nilikha. Alam ng kumpanya na may isa pang lalaki na buhay. Hindi pa marunong magsalita ang babae. Nagpatupad ng pagbabago ang kumpanya. Ang babae kahapon ay parang bata pa. Ngayon ay naging isang maganda at bata na babae, si Jess. Sa oras na ito, nagulat si Hollander sa nakita niya. Sa kalaunan, magiging kapatid ni Hollander si Jess. Ang misyon niya ay harapin si Kyle. Sa oras na ito, sinasanay din si Kyle ni Tom. Pinakitaan niya si Kyle ng maraming matinding alaala ng mga ordinaryong tao. Sa huli, pinili niyang gumamit ng nagbabagang uling upang buhayin ang kanyang memorya. Naglakad si Kyle na nakayapak sa uling. Ngunit ilang beses pa lang siyang nakapagsanay nang makatanggap si Kyle ng tawag. Pinapunta siya sa isang party.
dumating din ang kapitbahay ni Amanda. Kaya umalis si Kyle. Pinigilan siya ni Tom. Sinabi ni Kyle na gusto lang niyang maging normal na tao. Ayaw niyang baguhin ang mundo. Pagkatapos magsalita, umalis siya. Lumabas na ang gabing iyon ay ang ika-negatibo 2 anibersaryo ni na Amanda at ng kanyang kasintahan. Gusto niyang maging isang babae mula sa pagiging dalagita ngayong gabi. Mahigpit na tinutulan ito ni na Lori at ng kanyang matalik na kaibigan. Lumabas na ang kanyang kasintahan ay isang manloloko. Naglakas loob siyang tahasang maglandian sa party. Nang handa na siyang gumawa ng isang bagay, biglang dumating si Declan at sumingit. Pumasok ang babae sa cottage at naghintay sa kanya. Binigyan ni Declan ang lalaki ng masamang balita. Mas mabuting hanapin mo si Amanda bago siya tuluyang mawala sa iyo. Hinihanda na ni Kyle na sabihin kay Amanda ang tungkol sa pagkatao ng kanyang kasintahan, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, tila naakit si Kyle ng isang pamilyar na puwersa. Lumabas na naroon din si Jess. Nagkatitigan silang dalawa. Naistorbo si Kyle ng kasintahan ni Amanda. Mayabang siyang gustong saktan si Kyle. Ngunit walang epekto ang kanyang pag-atake kay Kyle. Buti na lang at napigilan siya agad ni Declan. Ito lamang ang nakatulong upang hindi mapahamak ang hambog na ito. Biglang sumabog ang katabing bahay. Ang babaeng naghihintay kanina sa kanyang kasintahan ay nasa loob pa rin. Naalala ni Kyle ang pagsasanay niya kaninang umaga. Ang kakayahang kontrolin ang materya. Pagkatapos, sumugod siya sa loob. Mabilis niyang nailigtas ang babae. Ngunit nasusunog na ang kanyang damit. Mabilis na pinatay ni Declan ang apoy sa kanya. Natuklasan niya na ang kanyang damit lamang ang nasunog. Hindi siya nasaktan. Nagtaka si Declan. Alam niyang hindi dapat malaman ng iba ang sikreto ni Kyle. Kaya sinabihan niya si Kyle na umalis agad. Ngunit nakita pa rin niya si Nicole. Pagka-uwi, pinigilan niya ang mga tanong ni Nicole. Sinabi ni Nicole na hindi siya interesado sa kanyang pagiging kakaiba. At labis siyang natuwa dahil nailigtas niya ang isang hindi kilalang tao sa sunog. Tila may naintindihan si Kyle. Nagpanggap si Hollander na nabunggo ni Nicole. Tumapon ang kape sa kanya. Humingi ng paumanhin si Nicole. Hindi nagalit si Hollander. At sinabi niyang 2 taon na ang nakalipas ay narinig niya ang iyong talumpati. Nahiya si Nicole na makatagpo ng isang tagahanga. Kaya, iniwan niya ang kanyang calling card at sinabing hanapin siya kapag tapos na ang paglalaba. Nagtagumpay ang unang hakbang sa plano ni Hollander. Umuwi si Nicole at nakatanggap din ng masamang balita dahil binili ng ibang kumpanya ang kanilang kumpanya. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa dahil dito. Kinabukasan, pumunta si Hollander sa bahay at dala ang resibo ng paglalaba. Pagkatapos ay sinabi niya na may sakit ang kanyang kapatid na si Jess. Umaasa siyang magagamot siya ni Nicole. Hindi pa nakakatanggap ng trabaho si Nicole sa labas noon. Nakita niya ang babae na nagmamakaawa at naisip niya na nawalan lang ng trabaho ang kanyang asawa. Wala siyang magawa kundi pumayat. Sa kabilang banda, gumising si Kyle eksaktong alas negatibo 4:30. Lihim siyang lumabas para sa espesyal na pagsasanay kasama si Tom. At kailangan din siyang makauwi bago magising ang kanyang pamilya. Kaya maaari lamang siyang magsanay sa umaga at pagkatapos ng klase. Kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan. Sa ganoong paraan, hindi niya masasaktan ang kanyang sarili kapag ginagamit ang kanyang superpower. Dahil kailangan ng isang malaking utak ng isang malakas na katawan upang suportahan ito. Isang araw, nalaman ni Tom sa GE na buhay pa ang babae sa sumabog na base. Kaya, tumawag siya para sabihan si Kyle na dagdagan ang kanyang pagsasanay. Kahit linggo ay dapat pa ring magpatuloy sa pagsasanay. Alam ni Tom na gagamitin ng mga tao ng kumpanya ang babae para harapin si Kyle. Upang buhayin ang potensyal ni Kyle, tinanggal ni Tom ang lahat ng kagamitan sa kaligtasan. Pagkatapos ay nagpabitay siya ng mag-isa sa taas na daan-daang metro. Sa katunayan, lumipad si Kyle mula sa layong 10 metro at matagumpay na nailigtas si Tom. Bagamat palihim na nagsasanay si Kyle, nakita pa rin siya ni Declan. Matagal nang nagdududa si Declan tungkol sa superpower ni Kyle. Lihim siyang sumunod at natuklasan si Kyle na kasama si Tom dito. Sa kanyang alaala, si Tom ay isang mapanganib na tao. Pagkatapos ay nag-online siya ngunit wala siyang nakuhang resulta. Kaya, lihim siyang nagtungo sa training base upang mag-imbestiga. Nang bumalik siya sa kotse, nakita niya sa loob ng kotse ang isang liham. Sa loob ay ang larawan niya na sumusubaybay kay Kyle. Mayroon ding isang papel na nagsasabing nasa panganib si Lori. Upang buhayin ang kanyang superpower, gumigising siya tuwing alas 4:30 ng umaga. Sumasailalim siya sa espesyal na pagsasanay at ngayon ay nakatuklas siya ng bagong superpower. Tinatakpan niya ang kanyang mga mata ng itim na tela pagkatapos ay nagsisimulang damhin ang mundo. Nakita niya ang kanyang amang walang trabaho na nakahiga sa kama. Si Nicole ay naghahanda upang gamutin ang mga pasyente. Naglalaro si Josh. Si Lori ay nalulungkot na tumutugtog ng gitara. Pagkatapos ay patuloy na lumawak ang kanyang pandama patungo sa bahay ni Amanda sa kabilang kanto. Nang si Kyle ay gustong pumasok sa matamis na panaginip, biglang mailumitaw na anino. Nagising si Amanda dahil sa ingay. Agad na lumabas si Kyle mula sa batya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bahay ni Amanda at nakitang ligtas si Amanda. Hinabol ni Kyle ang sasakyan at plano niyang gamitin ang kanyang superpower upang maghanap. Biglang may isang sasakyan na sumugod patungo sa kanya. Agad na umiwas si Kyle sa gilid pagkatapos ay dumating ang pulis. Ngunit walang nakakita sa itsura ng driver. Mabuti na lang at isang asawa lang ang nangyari. Nawala ang bracelet na iniwan ng ama ni Amanda para sa kanya. Ngunit hindi masyadong gusto ng magiging biyena ni Kyle. Binuksan niya ang pinto at sinabihan si Kyle na umalis. Kinabukasan, dinala ni Hollander si Jess para magpagamot. Biglang naramdaman ni Jess
Jesse ang isang pamilyar na pakiramdam. Si Kyle, na nakaupo at nagguhit, ay naistorbo rin ang pakiramdam na ito. Pagkatapos, ipinasok ni Nicole si Jess sa silid. Sinundan ni Kyle ang pakiramdam patungo sa pinto. Sinabi ni Jess na may tao sa labas. Ngunit nang buksan ni Nicole ang pinto, wala siyang nakita. Naghiwalay sina Lori at ang kanyang kasintahan na si Declan. Nang umalis siya, nagkita sila ni Jess. Para silang tinamaan ng kidlat ng pag-ibig. Nakita ito ni Lori upang matulungan si Amanda na mahuli ang kanyang kasintahan. Ipinakita ni Kyle ang top-down view ng buong subdivision. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa oras at lokasyon ng krimen ng lalaki. Ang susunod na pinangyarihan ng krimen. Kinagabihan, naghintay sila ni Lori sa ilalim ng puno. Sa katunayan, lumitaw ang lalaki. Tumawag si Lori sa pulisya. Kinabukasan, nakita niya si Amanda. Nalaman lang niya na tinulungan ni Kyle na hulihin ang lalaki. Ngunit hindi kinuha ng lalaki ang bracelet ni Amanda. Ngunit nakahanap sila ng ipinagbabawal na substansya sa lalaki. Nagduda si Amanda na ginamit ng kanyang kasintahan ang bracelet para ipagpalit sa droga. Upang maibalik ang bracelet ni Amanda, nagpunta si Kyle sa maraming tindahan. Sa ikapitong tindahan ay nakita ni Kyle ang bracelet. Ipinaalam ni Lori sa pulisya. Ngunit sinabi ng may-ari na naroon na ito 3 linggo na ang nakakaraan. At may resibo pa. Dinala ito ng ina ni Amanda. Walang pera si Kyle para bilhin ito. Kaya, ginamit niya ang singsing na iniwan ni Adam para ipagpalit sa bracelet. Nagpunta siya sa bahay ni Amanda. Hindi niya agad ibinalik ang bracelet sa kanya. Sa halip, tinanong niya ang ina ni Amanda kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit nakita pa rin siya ni Amanda sa bahay. Tinanong ni Amanda kung paano niya ito nahanap. Hindi alam ni Kyle kung paano sasagutin. Kinagabihan, nakahiga si Kyle sa batya at pinag-iisipan ito. Hinanap ni Amanda si Kyle. At sinabi niya ang dahilan kung bakit ibinenta ng kanyang ina ang bracelet kay Kyle. Nagbayad din siya para tubusin ang bracelet para kay Kyle. Kinabukasan, pumunta si Kyle para tubusin ang singsing. Ngunit sinabi ng may-ari na mayroon ng nakabili nito. Nagpunta ang kanyang ama sa isang kumpanya para sa isang interview. At ang singsing na iyon ay suot ng may-ari ng kumpanya. Ang batang lalaking ito ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tila may natuklasan siyang mahalaga. Nang magpasya siyang tingnan ito, naistorbo siya ni George. Kyle, ayos ka lang ba? Pagkatapos ay biglang sumakit ang ulo ni Kyle. Sa sandaling ito, lumapit si Jess. Ito ang unang pagkakataon na nagkita silang dalawa. Biglang lumindol ng malakas ang lupa. Talaga bang ganoon kalakas ang kapangyarihan kapag nagkita ang mga artipisyal na tao? Pagka-uwi, sinabi ni Kyle kay Nicole. Sinabi niyang nakakita siya ng ilang kakaibang bagay. Sinasabi ni Nicole kay Kyle na ilusyon lamang ito. Nagpunta si Kyle kay Amanda para sabihin sa kanya. Ngunit sa oras na ito, labis na nalulungkot si Amanda. Upang matulungan ang kanyang ina na mabawasan ang bigat ng buhay. Ibinenta niya ang kanyang kotse at gitara. Dali-daling kumain si Kyle. Sa sandaling ito, dumating ang delivery man para maghatid ng sulat. Sa sulat, nakita ni Kyle ang tarheta na nakita niya sa kanyang ilusyon. Nagpunta siya kay Tom upang tingnan kung makakahanap siya ng anumang pahiwatig sa mga bagay na iniwan ni Adam. Ngunit nang hawakan niya ang isang libro, nahulog na naman siya sa ilusyon. Sa ilusyon ay nakita niya si Adam. Pagkatapos ay binigyan niya si Kyle ng isang piraso ng papel. Bigla siyang ginising ni Tom. Sinabi ni Tom na sinulat niya ito. Kung ikukumpara sa tarheta na iyon, magkapareho ang sulat kamay. Sinabi ni Tom na ang tarheta ay siya mismo ang nagpadala sa kanyang sarili. Ngunit hindi maalala ni Kyle na sinulat niya ito. Sinabi ni Tom kay Kyle na sa ngayon, siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Pagka-uwi, nakahiga si Kyle sa batya at nagkaroon ng ilusyon. Ang lahat na nangyari sa nakaraan ay luminaw sa kanyang isipan. Sa oras na ito, muli siyang nahulog sa ilusyon. Sinabi ni Adam sa kanya na dapat niyang tingnan ang buhay na may kakaibang pananaw. Lahat ng pag-aari niya ay kay Kyle. Sa pagkakataong ito, hindi lamang maaring muling likhain ni Kyle ang mga alaala, kundi maaari rin niyang baguhin ang mga alaala mula sa anumang anggulo. Nakita niya ang mga bagay na iniwan ni Adam para sa kanya. Kaya, bumalik siya sa base upang maghanap. Mabilis niyang nahanap ang sihi na iniwan ni Adam para sa kanya. Inilagay niya ang isihi sa computer. Ngunit ingay lamang ang narinig. Naputol na naman ang bakas. Nasira ang sasakyan ni Josh. Hindi ito maayos ng kanyang ama kahit kalahating araw. Inayos ito ni Kyle sa loob lamang ng 17 segundo. Kinagabihan, nakaupo si Kyle na tulala, hawak ang sick. Dahan-dahan siyang bumaba sa bathtub. Bigla siyang may naisip. Pagkatapos, tinanggal niya ang speaker sa sasakyan at ikinonekta ito sa bathtub. Tapos, pinuno niya ang bathtub ng tubig. Sa katunayan, narinig niya ang boses ni Adam. Ang lahat ng iyong alaala ay mahalagang ari-arian. Paunlarin ang iyong potensyal sa memorya. Sa dami ng pagsisikap na inilaan, tanging ilang maikling pangusap lamang ang iniwan ni Adam. Lubhang nagtaka si Kyle. Sumama siya kay Lori sa isang party. Habang ipinapakita ni Lori ang kanyang galing sa pagtugtog ng instrumento, inilabas ni Jess si Declan. Nagpunta silang dalawa sa labas. Gusto nilang lumanghap ng sariwang hangin. Samantala, si Kyle ay nakatutok pa rin sa Sa sandaling ito, nakita niya ang mga nagbabagong numero sa equalizer. Ang bawat tunog ay kumakatawan sa isang numero. Sa pamamagitan ng mga numero, nahanap niya ang kaukulang mga letra. Pagkatapos, pinagsama-sama niya ang mga letrang ito. Napakabilis, natagpuan ni Kyle ang sagot na iniwan ni Adam. Si Tom, na laging mabait sa kanya, ay hindi pala mapagkakatiwalaan. Sa oras na ito, nagpadala si Tom ng text message. Sinabi niyang aalis siya ng ilang panahon. Nagtaka si Kyle dito. Kinabukasan sa paaralan, ang lahat ng nasa paligid niya ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Buti na lang at dumating si Amanda para tulungan siyang huminahon.
Gusto ni Amanda na imbitahan si Kyle sa prom. Ngunit si Kyle, na laging matalino, ay walang alam tungkol sa prom. Sa tulong ni Lori at ng kanyang matalik na kaibigan, nalaman niyang gustong makipag-date ni Amanda sa kanya. Sa kabilang banda, unang araw ni Jess sa paaralan. Pagpasok niya pa lang sa silid-aralan ay namangha na si Charlie. Plano sana niyang lumapit para bumati. Para akong humahalik sa iyo. Natulala si Charlie. May pag-aalinlangan si Kyle sa pakikipag-date. Sa patnubay ni Nicole, nahanap niya ang kumpiyansa sa sarili. Habang kumukuha ng tubig si Nicole, biglang naramdaman ni Kyle ang isang pamilyar na kapangyarihan. Pumunta siya sa kanyang silid. Nakita niyang nakahiga si Jess sa bathtub. Lumabas na mahilig din si Jess sa bathtub. Natuklasan din ni Kyle na naayos na ang speaker ng kotse. Kinagabihan, magkasama sina Jess at Declan. Ngunit naistorbo siya ni Hollander. Walang pasabing pinapaalis niya si Declan. Hindi pinayagan ni Hollander na makipagkita siya kay Declan. Sa sandaling ito, biglang sumakit ang ulo ni Jess. Kumikislap din ang mga ilaw. Si Kyle ay nag-aalala sa pakikipag-date at nakaupo ng mag-isa. Lumapit si Amanda kay Kyle. Naglakas loob si Kyle na umamin ng pagmamahal kay Amanda. Nagkataon naman na gusto rin ni Amanda si Kyle. Pagkatapos, umupo silang dalawa at pinanood ang mga bituin. Sa gabing ng prom, kinakain ni Kyle ang paborito niyang maasim na candy. Bigla silang nagkaroon ng static electricity ni Jess nang magkalapit sila. Basta na lang sinabi ni Jess ang prinsipyo. Tinanong ni Kyle kung paano niya inayos ang speaker. Sabi ni Jess, malalaman mo kapag nakita mo. Hindi rin niya maipaliwanag. Puno ng tanong ang isip ni Kyle. May isa pa kayang henyo na katulad niya. Nagsimula na ang prom para ipakita ang galing ni Kyle kay Amanda. Sa pamamagitan lamang ng panonood kay Josh na sumayaw ng ilang sandali, agad na nakasunod si Kyle. Umabot sa kasukdulan ang prom. Nagkatinginan sina Kyle at Amanda. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Hollander. Nakita niya sina Jess at Declan na magkayakap. Dinakip niya si Jess at gusto siyang dalhin. Hindi makontrol ang superpower ni Jess. Kumikislap ang mga ilaw sa paligid. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa gawain ni Kyle. Nang sila ay magsasagawa na ng susunod na hakbang, biglang nagliyab si Jess. Sumabog ang lahat ng bumbilya. Sa gayon ay nasira ang kahangahangang prom. Oras na para umuwi si Amanda. Ang date ay kinailangan na lang ipagpaliban. Si Kyle at Declan ay dating matalik na kaibigan. Ngunit dahil sa pagtatago ni Kyle sa kanyang pagkakakilanlan, naging tensyonado ang kanilang relasyon. Dahil dito, galit na umalis si Declan. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, si Tom, ay nawala. Para iligtas ang kanilang relasyon, nagpa siya si Kyle na sabihin ang lahat kay Declan. Binigyan din ni Declan si Kyle ng isang file. Nandoon ang mga larawan niya na sinusubaybayan si Kyle. Mayroon ding babala kay Lori. Nagduda si Declan na gawa ito ni Tom. Sa kabilang banda, matapos linisin ni Lori ang prom, lumabas siya para magtapon ng basura. Bigla siyang inatake. Kinabukasan, nalungkot si Kyle dahil hindi niya napigilan ang nangyari. Mabuti na lang at ang kwintas lang na regalo ni Declan sa kanya ang nawala. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Tumawag ang ospital. Sinabi na ang tatay ni Stefan ay nasa ospital at critical ang kondisyon. Lumalabas na mula nang magkaroon ng away si Stefan sa kanyang ama. Hindi na sila nagkausap. Sumama si Kyle kay Stefan sa ospital para bisitahin ang kanyang lolo. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa... Dahil dito, sumakit ng matindi ang ulo ni Kyle. Pag-uwi, kinuha ni Kyle ang kanyang panulat at nagsimulang gumuhit. Nagdrawing siya ng isang bahay tula. Ang tatay ni Stefan ay miyembro ng bahay tulang ito. Ang nakapagtataka ay ilang taon nang nawasak ang bahay tula. Akala ni Stefan, nakita ito ni Kyle sa isang litrato sa bahay. Ngunit nang halughugin niya ang lahat ng album, wala siyang nakitang litrato ng bahay tula. Maging si Kyle ay hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, umupo si Kyle sa bathtub at nag-isip. Ito kaya ay isang bagong superpower? Dinampot ni Kyle ang kanyang mga katanungan at natulog. Kinabukasan, magulo ang lupa. Napuno ng alikabok si Kyle. Tiningnan niya ang larawan sa harap niya. Bigla siyang namangha. Nagulat din si Stefan dito dahil ang larawang ito ay eksaktong kapareho ng bahay ng kanyang ama. Gusto kaya ng kanyang lolo na may ipaalam kay Kyle. Lumalabas na ang kanyang lolo ay laging may pananampalataya sa relihiyon. Si Stefan naman ay naniniwala lamang sa agham. Dahil dito, naging tensyonado ang relasyon nilang dalawa. Ang mga sulat na ipinadala ni Stefan sa kanyang ama ay pinunit lahat ng kanyang ama sa harapan niya. Pagkatapos nito, tuluyan nang naputol ang kanilang relasyon. Dinala niya sa ospital ang paboritong Biblia ng kanyang ama. Akala niya, ito ang gustong iparating ng kanyang lolo kay Kyle. Ngunit nakatuon ang isip ni Kyle sa kanyang lolo. Tingnan kung mahahanap mo ang huling habili ng kanyang lolo. Dumating si Amanda para hanapin si Kyle. Sinabi niyang marahil ay mas maraming impormasyon ang gustong iparating ng kanyang lolo sa kanya. Noong gabing iyon, binisita ni Kyle ang kanyang lolo. Ngunit dalawang numero lamang ang nakita niya, 15 at 11. Hindi alam ni Kyle kung ano ang kinakatawan ng mga ito. Naalala ni Stefan ang isang kabanata sa Biblia na pinakagusto ng kanyang ama. Binuksan niya ang Biblia. Tunay nga, may isang papel na nakasingit doon. Lumalabas na ito ay isang liham na sinulat ni Stefan sa kanyang ama. Hindi lang dinikit muli ng ama ang liham, kundi iningatan pa ito. Marahil ay nabuksan din nito ang buhol sa puso ni Stefan sa loob ng maraming taon. Bagamagi ang pagiging anak ay hindi maiiwasan ang pag-aaway, ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay hindi nagbabago. Mapaya pa rin siyang umalis.
Maraming salamat si Stefan kay Kyle. Ang presensya ni Kyle ay nagdulot sa kanya ng labis na kaligayahan. Nararamdaman din ni Kyle ang init sa pamilyang ito. Dumating si Lori sa paaralan. Natuklasan niya ang nawawalang kwintas sa loob ng locker ng paaralan. Si Jesse, dahil sa kanyang sariling mga iniisip, ay dinala ng kanyang kapatid na babae sa kumpanya. Ano ang gagawin ng mga tao sa kumpanya kay Jesse? Nagpunta sila sa kagubatan para mag-explore, naghahanap ng kaunting kilig. Dito, natuklasan ni Jesse ang mga marka ng sugat sa isang puno. Ito ang eksaktong pinangyarihan ng krimen na kanyang ginawa noon. Ngunit ngayon, siya ay binago na ng kumpanya. Wala na siyang maalala. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Lori sa isang kuweba. Pumasok sina Kyle at Declan. Narito kung saan ipinanganak sina Kyle at Jess. Biglang may lumitaw na anino. Pagkatapos ay pumasok siya sa mga alaala ng nakaraan. Nakita niya si Adam na nagpapanik na binubuksan ang safe. Ngunit dinala siya ng mga tao ng konseho. Nang paalis na si Adam, itinulak siya ng lalaking may hawak sa isang silid. Sa pag-uusap nila ng konseho, nalaman niya, lumalabas na ang taong nagtaksil kay Adam ay hindi si Tom kundi ang lalaking may hawak. Nahanap din ni Kyle ang safe batay sa kanyang mga alaala. Ngunit hindi niya alam ang password. Sa sandaling ito, nakita niyang muli ang anino ni Tom. Kaya sinundan niya ito. Bumalik siya sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang sarili na inilalagay sa isang inkubator. Nakikita ni Kyle ang mga bagay na ito dahil lang isaksak sa kanya ang mga alaala. Kinopya niya ang lahat ng impormasyon ng organisasyon. Kabilang ang data sa kamera. Kaya nakita niya ang nakaraan. Natuklasan ng konseho na mayroon siyang sariling pag-iisip. Kaya pinuto nila ang sistema ng pagpapanatili upang mapuksa si Kyle. Sa huli, si Tom ang naglabas sa kanya at nagligtas sa kanya. Sa kabilang banda, pumasok din si Jess. Ang alaala ng pagsabog ay mabilis na kumislap sa kanyang isip. Takot siya sa kanyang hindi matatag na emosyon. Ang superpower ay humantong sa pagtagas ng natural gas pipeline. Napansin ni Kyle ang panganib. Sinundan niya ang mga alaala sa kanyang isip. Nakahanap siya ng ruta ng pagtakas. Sinabihan niya ang iba na mauna. Ililigtas niya si Jess. Pagkatapos mahanap si Jess at mailabas siya, bumalik si Kyle sa base. Gusto niyang bawiin ang iniwan ni Adam para sa kanya. Batay sa kilos ni Adam sa pag-unlock, nabuksan na ang safe. Pagkatapos kunin ang mga gamit dahil sa nalanghap na sobrang natural gas, nawalan siya ng malay paglabas niya ng base. Sa kabutihang palad, dahil sa first aid ni Amanda, nagising si Kyle. Pagkatapos, dinala niya ang mga gamit at hinanap si Tom na nakabalik na. Sinabi sa kanya ni Tom na binago ang recording na iniwan ni Adam. Ngunit alam na ni Kyle na mapagkakatiwalaan si Tom. Upang mabuksan ang buto na ito, kailangan ng isang susi. Sinundan ni Kyle ang paraan ng pagbukas. Nalaman niya na ang susi ay ang singsing na iniwan ni Adam sa kanya. Habang hindi alam ni Kyle ang gagawin, dinala ni Stefan ang kanyang boss na si Palantin sa bahay bilang bisita. Sa hapunan, napansin ni Kyle na ang isinusuot ni Palantin sa kanyang kamay ay ang singsing na iyon. Pagkatapos, nagkunwari si Kyle na mag-aaral at sumama kay Stefan sa kumpanya. Gusto rin ni Palantin na makuha ang mga alaala sa isip ni Kyle, kaya lubos niyang tinatanggap ang pagbisita ni Kyle. Mahigpit ang seguridad sa kumpanya. May mga kamera sa lahat ng dako. Kailangan ding dumaan sa 2 retina scan. Pagpasok sa Central Laboratory, lahat ng metal na gamit sa katawan ay kailangang tanggalin. Siyempre, kailangan ding tanggalin ni Palantin ang kanyang singsing. Marahil ito ang pinakamahusay na pagkakataon para kunin ang singsing. Sinuri ni Kyle ang ipinasok na code. Sa laboratorio, inanyayahan ni Palantin si Kyle na subukan ang kanyang makina. Ngunit matalino itong tinanggihan ni Kyle. Nilapitan ni Kyle si Tom para makipag-usap. Ang pagdating ni Declan ay ikinagalit ni Tom dahil ang kanilang sikreto ay hindi maaaring malaman ni Numan. Ngunit upang madaling makuha ang singsing, kinailangan lang ni Tom na isantabi ang lahat. Maingat na nagplano ang tatlo gamit ang mapa ng kumpanya. Pagkatapos, tinawagan ni Kyle si Stefan, naghanap ng dahilan para makapunta sa kumpanya. Pagpasok ni Kyle sa kumpanya, sakto namang papasok din si Palantin sa laboratorio. Tinawagan ni Tom ang katulong sa opisina para umalis. Sinamantala ni Kyle ang pagkakataon para lumusot sa opisina ni Palantin. Batay sa password na inilagay ni Palantin sa kanyang alaala, matagumpay siyang nakapasok sa server system ng kumpanya. Pagkatapos, inilipat niya ang anggulo ng kamera. Binago niya ang impormasyon sa retina scan. Sadyang pinintahan ni Declan ang pintuan ng kumpanya. Hinila ni Tom na nagpanggap na gwardiya papasok sa kumpanya. Matagumpay silang nakapasok. Binuksan ni Tom ang lock gamit ang retina scanner. Ikinulong ni Kyle ang katulong sa elevator gamit ang computer. Lahat ay handa na. Nang handa na si Tom na ilagay ang password para kunin ang singsing, naabala siya dahil dumating si Lori upang hanapin ang kanyang ama. Sa oras na ito, sa computer ni Palantin, natuklasan ni Kyle ang koneksyon ng kumpanya sa organisasyon. Natuklasan din niya ang isa pang artificial human na katulad niya. Lumabas ng laboratorio ang grupo ni Stefan. Hindi nila napansin si Kyle sa likod ng pinto. Nang paalis na sila sa elevator, hinabol sila ni Palantin mula sa likuran. Kaya, nagplano si Kyle ng isang counterplan. Sinabihan niya si Declan na sirain ang sensor ng elevator.
Pagkatapos, kinakalkula ang distansya at oras at pinindot ang pindutan ng pagsara ng elevator. Matagumpay na nakuha ni Kyle ang singsing. Hindi talaga mapipigilan ang paghanga sa batang ito. Napansin ni Palantin na nawawala ang singsing, kaya ipinag-utos niya na isara ang kumpanya. Nang tumataka sila, aksidenteng nahulog si Declan mula sa hagdan. Para takpan ang pagtakas ng dalawa, nanatili si Tom sa likuran. Nakatakas si Kyle. Si Tom naman ay nahuli at ikinulong. Pagkatapos, dumating ang lalaking may hawak para hanapin si Palantin. Akala ni Palantin na ang singsing ay isang pamana ng pamilya. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaking may hawak, nalaman niya ang kahalagahan ng singsing. Umuwi si Kyle at ginamit ang singsing para buksan ang kahon. Ang kahon na nababalutan ng alikabok sa loob ng 16 na taon ay muling nabuksan. Sa loob ng kahon ay mayroon lamang isang larawan. Ang lalaki sa larawan ay si Adam. Ngunit ang isa naman ay eksaktong kamukha ni Jess. Ito ang pinakamalaking paligsahan ng pagtitiis na alam ko. Basta mayroon kang sapat na pasensya, mananalo ka ng isang napakagandang kotse. Ang patakaran ay kailangang nakapatong ang isang kamay sa kotse. Kailangan lamang nakatayo, hindi pinapayagang umupo o sumandal sa anumang bagay. Ang huling makatatagal ang magmamaneho ng kotse. Sa unang round, pumili ng 20 mula sa 4,000 katao. Sina Kyle at Jess ay parehong napili. Ayaw sumali ni Kyle. Ngunit sinabi ni Declan, ito ay isang magandang pagkakataon upang tanungin ang pagkakakilanlan ni Jess. Hindi napili si Josh, ngunit gumastos lang siya ng $8 para makabili ng karapatang sumali sa paligsahan. Nagsimula na ang paligsahan. Sinabi ni Josh kay Kyle na gamitin ang kanyang superpowers para mag-scan ng impormasyon. Ngumiti si Kyle. Ang lalaking nakapulang t-shirt ay may mabilis na tibok ng puso. Siya ay isang napakalakas na kalaban. Ang babaeng nakasuot ng high heels ay makakatagal lamang ng maximum na 1 oras. Ang isa pang lalaki ay medyo may allergy. Maximum na 0 minuto lang ang kaya niya. Ngunit si Jess, hindi niya masilip. Pagkatapos sabihin ito, natanggal na ang lalaking may allergy. Pagkalipas ng 1 oras, natanggal ang babaeng nakasuot ng high heels. Lumipas ang oras, maraming tao ang hindi na makatiis. Ngunit ngayon ay lubos na nasasabik si Kyle dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang plano. Pagkatapos ay lumapit siya kay Jess. Habang nakikipag-usap kay Jess, nalaman niya na maraming alalahanin si Jess. Gusto siyang aliwin ni Kyle. Sa sandaling nahawakan niya si Jess, bigla niyang nakita ang mga alaala sa isip nito. Sinabi ni Kyle kay Jess na nakikita niya ang kanyang mga iniisip. Nang tanungin niya si Jess, natakot ito. Kaya agad itong lumayo kay Kyle. Upang suportahan si Kyle, dumating din si Amanda sa lugar ng paligsahan. Dinala pa niya ang paboritong sword candy ni Kyle. Ang pagkakaroon ng ganoong maalalahaning kasintahan ay talagang kahanga-hanga. Sa kabilang banda, nang pinapanood ng matalik na kaibigan ni Laurie ang video ng panayam, nakita ito ng kasintahan ni Josh. Lumalabas na ginamit ni Josh ang pera para bilhin ang kanyang karapatang lumahok sa paligsahan. Nang ang lalaking nakapulang t-shirt ay hindi na makatiis at natanggal. Galit na lumapit ang kasintahan para tanungin si Josh. Dahil dito, nag-away silang dalawa. Pagkatapos, natanggal din si Josh. Sa huli, sina Jess at Kyle na lang ang natira. Nakatayo sina Laurie at Declan sa isang tabi, nanonood ng video ng nakaraang dance party. Nang matapos ang dance party, nakita nila na hawak ni Jess ang kwintas ni Laurie. Lumalabas na si Jess ang salarin na nanakit kay Laurie. Hindi siya makapaniwala. Nang hanapin ni Laurie si Jesse, hiniling ni Jess kay Kyle na tingnan ang alaala na laging kinatatakutan niya. Pagkatapos ay nagkawak kamay silang dalawa. Nakita ni Kyle ang alaala na binura ng kumpanya. Nang makita niya ang kanyang kapatid na babae, o si Hollander, namatay ang lahat ng ilaw. Lumalabas na ang kanyang kapatid na babae ang nagplano laban sa kanya. Sa sandaling ito, pareho silang napatalon. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Alam na rin ni Kyle ang pagkakakilanlan ni Jess. Nang tanungin ni Jesse, sinabi rin ni Kyle ang lahat. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamiseta. Nagulat din si Jess at itinaas ang kanyang kamiseta. Pareho silang mga subject ng eksperimento na walang pusot. Hinawakan niya ang tiyan ni Kyle. Ngunit nahuli sila ni Amanda sa akto. Naging awkward ang sitwasyon na hindi maipaliwanag. Paano matatanggap ng inosenteng batang babae na ito ang ganoong eksena? Sinubukan ni Kyle na ipaliwanag na naglalaro lang sila. Gaano man siya ka-inosente, hindi siya maniniwala. Malungkot na umalis si Amanda. Umuwi si Hollander. Nakita niyang tinatakot ni Jesse ang kanyang anak na babae. Gusto kong malaman kung sino ako. Tiningnan ni Kyle ang larawan ni Amanda habang iniisip ang buhay. Ipinagbigay alam ni Nicole kay Kyle na tumakas si Jess. Nang malaman ni Jesse ang katotohanan, pumunta siya sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ang proseso ng kanyang paglikha ay malinaw na muling naglaro sa kanyang isip. Kinatakutan niya ang madilim na panig ng kanyang sarili dahil sa pagkawala ni Jess. Upang matiyak ang kaligtasan, hindi pinayagan ni Nicole silang lumabas. Sa sandaling ito, tinawagan ni Hollander si Kyle. Nakiusap siyang hanapin talaga ni Kyle si Jess. Kung hindi, masasaktan ang kanyang pamilya. Inihanda ni Kyle ang sarili na tumalon sa bintana para umalis. Ngunit nakita siya ni Nicole. Walang oras si Kyle para magpaliwanag. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan siyang umalis. Sa sandaling ito, pumunta si Jess sa tabi ng lawa at nagplano na tapusin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Kyle sa tamang oras. Pagkatapos marinig ang pangkukumbinsi ni Kyle, bumaba si Jess. Nang handa na silang sumakay sa kotse at umalis, biglang naalala ni Kyle ang sinabi ni Tom sa kanya. Nasa singsing ang lahat ng kailangan niya. Kinuha niya ang litrato at ibinigay kay Jess. Ngunit hindi maalala ni Jess na nakuhanan siya ng ganitong litrato. Ayon sa tala sa likod ng litrato, natuklasan ni Kyle ang sikreto sa singsing. Sa tulong ng ilaw ng sasakyan, lumabas ang
isang mapa na tumuturo sa National Highway number 12 sa isang billboard ng kainan. Ito ang lugar kung saan kinunan ang litratong ito. Pagpasok pa lang ng dalawa sa kainan ay nakilala na sila ng matandang lalaki. Inakala niyang sila ang dalawang tao sa litrato. Lumapit ang kanyang apo at sinabing nagkamali ang kanyang lolo. Ngunit sinabi ng matandang lalaki ang mga paboritong pagkain ng dalawa at ang paborito nilang kanta. Nakita ni Jess ang kantang ito sa record player sa tabi. Ngunit wala na ang plaka sa loob. Nang marinig niya ang sinabi ng babae, nalaman niyang nasira na ang National Highway number 12 dahil sa baha. Habang nag-aayos ng gamit si Amanda, nakita niya ang portrait na ginawa ni Kyle para sa kanya. Habang hinahaplos niya ito, tila naramdaman din ito ni Kyle. Muling naglaro sa kanyang isip ang mga masasayang sandali nila ni Amanda. Ngunit biglang pumasok si Jesse at inabala siya. Lubos na kinatakutan ni Kyle ang pangyayaring ito. Wala silang physical contact, ngunit nagawa pa rin ni Jess na pumasok sa kanyang isip. Sinabi ni Jesse na gusto ng kumpanya ang mga alaala ni Kyle. Ngunit pinili ni Kyle na maniwala kay Jess. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa National Highway number 12. Ang lugar na ito ay sira-sira na. Pumasok silang dalawa. Nakita nila ang isang bahay sa kailaliman ng kagubatan. Pagpasok, napansin nilang matagal nang walang nakatira dito. Nakita ni Kyle ang isang lihim na pinto. Ngunit meron itong password lock. Sa paggalugad, naalaala niya ang kantang sinabi ng matandang lalaki. Kaya, tumawag siya kay Amanda para humingi ng tulong. Nahanap ni Amanda ang nota ng musika at tinugtog ito. Inilagay ni Kyle ang kanta. Tunay nga, nabuksan ang pinto. Pagpasok sa silid, nakita niya si Adam na nakahiga sa kama. Ito ay lubos na nakapagpalito kay Kyle. Malinaw na binaril si Adam at namatay na. Sinubukan niyang gisingin si Adam. Napansin niya ang reaksyon ng Eve. Ginamit ni Kyle ang kanyang superpower upang makipag-ugnayan kay Adam. Ngunit ilang beses na niyang sinubukan ay walang tugon. Kaya, humingi siya ng tulong kay Jess. Nagtulungan ang dalawa. Nagsimula ang superpower. Kumalat ang liwanag sa lahat ng dako. May reaksyon din ang electrocardiogram. Mabilis na huminto si Kyle. Pinagtaksilan kanya. Takot na tumakas si Jess. Lumalabas na pumasok si Jess sa utak ni Kyle. Kinuha ang mga alaala na kailangan ng kumpanya. Tinabon ni Kyle hanggang sa bangin. Dahil dito, naglaban silang dalawa. Malinaw na hindi kalaban ni Kyle si Jess. Ngunit ayaw saktan ni Kyle si Jess. Tinanong niya si Jess kung bakit niya gustong kunin ang kanyang mga alaala. Hindi ka dapat magtiwala sa akin. Hindi. Sa kabilang banda, napansin ng pamilya ni Nicole ang kakaibang kilos ni Kyle. Alam nilang alam ni Declan ang sikretong ito. Ngunit ayaw magsalita ni Declan. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Tom. Nagkaroon ng kamalayan si Tom. Alam na ni Nicole ang kakaiba kay Kyle. Ngunit hindi sinabi ni Tom ang pagkatao ni Kyle. Naniniwala siyang dapat mismo si Kyle ang magsabi nito. Umuwi si Kyle. Naghihintay din sa kanya ang buong pamilya. Sinabi niya sa lahat ang buong katotohanan. Hindi lang sila hindi nagalit sa kanya, kundi sinuportahan pa siya ng walang pasubali. Sinabi ni Kyle na gusto niyang harapin ang kumpanyang Mada. Kapag kinuha ng makina ang impormasyon sa kanyang utak, sisirain niya ang kanilang server system. Sinabi ni Stefan na ang laboratorio at ang server ay hindi konektado. Pumayag siyang tulungan si Kyle na ikonekta ang server. Kaya nagpa siya silang kumilos sa exhibition ng kumpanya. Dumating ang araw ng exhibition. Nilapitan ni Kyle si Valentin. Nais niyang ipagpalit ang impormasyon sa kanyang utak para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa laboratorio, sinabi ni Valentin na wala ng silbi si Kyle sa kanya. Lumalabas na hindi namatay si Jess. Isinulat niya ang lahat ng impormasyong ninakaw niya mula sa isip ni Kyle. Sa kabilang banda, nang ikonekta ni Stefan ang server, natuklasan siya ni Hollander. Pareho silang ikinulong sa silid. Alam na nila na darating si Kyle, kaya sinadya nilang bitagin sila. Ngunit hindi nataranta si Kyle, dahil ang impormasyon na nakuha ni Jesse mula sa kanyang isip ay sinadya nilang ginawa na magulo. Imposible isulat ito ng buo. Kahit nakunin pa ito mula sa utak ni Jesse, aabutin pa rin ng 57 taon bago ito makumpleto. Sinimulan nilang kunin ang impormasyon mula sa utak ni Jess. Ang matinding emosyon ni Jesse ay nakaramdam kay Kyle ng kakaiba. Pumasok si Jess sa isang ilusyon. Masaya siyang namuhay kasama ang pamilya ni Nicole. Sa sandaling ito, pumasok si Kyle sa kanyang ilusyon. Lahat ay ilusyon lamang. Nakita niya ang eksena ng krimen na ipinapakita sa Z, ang sugat sa ulo ni Lori, at ang kwintas na kinuha niya. Pagkatapos ay nagtago siya sa bato. Kinomportable siya ni Kyle. Pagkatapos, ginamit ni Kyle ang kanyang superpower. Tinulungan si Jess na lumabas sa ilusyon. Ang dalawa ay lumikha ng isang napakalakas na enerhiya. Nagdulot ito ng pagkawala ng lahat ng data sa computer. Ang impormasyong gusto ninyo ay kailangan ninyo akong ilagay sa makinang iyon. Pagkatapos ay dinala si Kyle sa makina. Pagkatapos, nagsimula silang kumuha ng impormasyon mula sa utak ni Kyle. Sinamantala ni Hollander ang pagkakataon upang pakawalan si Jess. Pinakawalan si Jess at nakita si Nicole sa elevator. Kinomportable ni Nicole si Jess at nakiusap na tulungan niya si Kyle. Sa pagsisikap ni Jess, matagumpay siyang nakapasok sa ilusyon ni Kyle. Magkahawak kamay silang dalawa, muling ipinakita ang superpower. Nabali ang salamin sa silid kung saan nakakulong si Stefan. Tumakas si Stefan, pagkatapos ay kinonekta niya ang server. Agad na nasira ang server system. Dahil dito, nawala ng kuryente ang buong gusali. Nahimatay si Jess. Si Valentin ay tinanggal sa trabaho dahil sa paggawa ng mga bagay na ito ng palihim sa kumpanya. Si Jess ay kinailangang maospital dahil sa labis na paggamit ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng kay Kyle. Kaya, ayos lang si Kyle. Ang buong pamilya ay nakalabas sa panganib. Masaya silang kumain ng hapunan
hapunan sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang isang lalaki na nagpakilalang ama ni Jess sa ospital. Hawak pa niya ang isang litrato at sinabing siya ang kumuha nito. Sila ay magkasamang dumalo sa isang exhibition na ginaganap minsan sa isang taon. Sa isang sulyap pa lang sa modelo ng gusali, nagawa ni Kyle na ituro ang mga depekto nito. Ang istrukturang ito ay hindi kayang suportahan ang bigat ng 40 unit. Hindi naintindihan ng mga empleyado ang kanyang sinabi. Pagkatapos, nilapitan siya ng amo. Dahil sa kanyang mungkahi, nakatipid ang kumpanya ng $1 milyong. Nais niyang kunin si Kyle bilang teknikal na empleyado ng kumpanya. Ngunit tumakbo si Josh para pigilan siya. Gusto niyang mag-aral si Kyle ng medisina. Pagkatapos, pagalingin ang kanyang kasintahan na may cancer. Tumanggi si Kyle. Sinabi niya na kailangan niyang tuparin ang kanyang sariling mga pangarap. Dumating din si Jess sa eksibisyon. Sinabi niya kay Kyle na ang lalaking may hawak ay ang kanyang ama. Sinabi rin ng lalaking may hawak kay Jess ang kwento ni Sarah sa litrato. Si Jess ay nilikha mula sa gene ni Sarah. Pagkatapos ay umakyat silang dalawa sa rooftop. Inanyayahan ni Jess si Kyle na magpakita ng kanilang mga superpower. Ayaw ni Kyle dahil baka may makakita sa kanila. Tumalikod siya para umalis. Ngunit napansin niyang nawala na si Jess. Dali-dali siyang sumilip. Nakita niyang nakatayo na si Jess sa ibaba. Nagkaroon si Kyle ng masamang pakiramdam. Hinila ng matalik na kaibigan ni Lori si Lori para manood. Isang hindi gaanong sikat na video ng panayam niya. Napansin niya na may tumalon mula sa ika-negatibo 18 palapag sa likuran. Akala ng matalik na kaibigan ni Lori ay may nagbiro sa kanyang video. Nakita ni Lori na si Jess ang tumalon. Hinahanap ni Kyle si Jess. Pinayuhan niya itong huwag nang ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Kung mas maraming tao ang nakakaalam, mas masama para sa kanila. Sumang-ayon si Jess. Pag-uwi, sinabi ni Kyle ito sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, ipinakita ni Stefan sa kanya ang bagong video na na-post. Nagpakita rin si Jess ng paglalakad sa ibabaw ng tubig sa eksibisyon. Napagtanto rin ni Nicole ang kabigatan ng problema. Pagkatapos ay nilapitan niya ang ama ni Jess, si Hollander. Sinabi niya sa kanya na ipinagmamalaki ni Jess ang kanyang mga kakayahan. Hiniling niya kay Hollander na humanap ng paraan para kumbinsihin si Jess na huminto. Ngunit sa oras na ito, sikat na si Jess sa paaralan. Marami siyang tagahanga. Hinahanap ni Hollander si Jess. Pumunta siya para hanapin ang mga mag-aaral na may potensyal na sumali sa kanyang kumpanya. Ngunit tumakbo si Kyle para pigilan siya. Muli niyang pinayuhan si Jess na huwag nang magyabang. Ngunit ayaw makinig ni Jess. Ayaw niyang itago ang kanyang sarili. Gusto lang niyang magkaroon ng mas maraming tagahanga. Noong gabing iyon, nilapitan ni Hollander si Kyle. Ibinigay niya ang singsing na nalaglag ni Kyle noon. Lumalabas na nabili pala ni Hollander ang singsing na iyon. Ang singsing na hawak ni Kyle ngayon ay kay Valentine. Ang lahat ng miyembro ng Latnok ay may singsing. Isa rin sa kanila si Hollander. Alam niyang hindi maganda ang tingin ni Kyle sa kanya. Ngunit umaasa siyang matutulungan ni Kyle si Jess. Kinabukasan, nagtipon sila sa rooftop ng paaralan para ipakita ni Jess ang kanyang teknik sa pagtalon. Sinadya siyang kantiyawan at sinabi rin ang tungkol sa kanyang pag-atake kay Lori. Para patunayan ang kanyang sarili, sumang-ayon si Jess na magtanghal. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng rooftop. Nilapitan siya ni Kyle para payuhan. Ngunit determinado si Jess na tumalon. Tiningnan ni Kyle ang tubig sa ibaba. Nang handa na si Jess na tumalon, ginamit ni Kyle ang tubig sa rooftop para kontrolin siya. Nahulog si Jess sa rooftop. Nahihiya at nagpapanik na tumakas si Jess. Lumap si Kyle kay Jess. Maraming salita ng karunungan ang sinabi niya para matulungan si Jess na mahanap ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, inaliw ni Hollander si Jess pag-uwi. Pagkaalis ni Hollander sa silid, lumabas na si Jess sa bintana. Pagkatapos ay tumayo siya sa sill ng bintana at tumalon. Ang batang lalaki ay kayang ihagis ang rugby ball ng daan-daang metro. Bukod pa rito, kaya rin niyang ipasok ang bola ng tumpak. Lumingon siya at nakita ang kanyang diyosa na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Kinabahan si Kyle at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-react din ang mga sasakyan sa paligid. Nagulat si Amanda, hindi pa man nakapagdiwang si Kyle. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Hindi maintindihan ni Kyle kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Ipinaliwanag ng kanyang pamilya na posibleng gustong makipaghiwalay ni Amanda sa kanya. Nilapitan muli ni Kyle si Amanda para kausapin. Ngunit sinabi ni Amanda na hindi siya maaaring lumabas. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang ina. Lumalabas na huminto na si Amanda sa pag-aaral. Isinisi niya ang lahat kay Kyle. Sinabi rin niya na hindi na sila magkikita pa sa hinaharap. Pag-uwi, nagpadala si Kyle ng mensahe kay Amanda. Kinabukasan, wala pa ring tugon. Walang sagot sa email, kaya pumunta siya sa harap ng bahay ni Amanda at tumugtog ng gitara. Wala pa ring tugon. Lumabas na nakasuot si Amanda ng headphone, nakikinig ng musika. Ikinulong siya ng kanyang ina. Kinumpis ka rin ang kanyang telepono at computer. Nagplano sina Lori at Josh para kay Kyle. Sa sandaling ito, dumating si Jesse at nag-alok ng tulong. Narinig ni Jesse ang kanilang pag-uusap gamit ang kanyang superpower. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Amanda at kumatok. Inilagay ng ina ni Amanda ang password. Binuksan ang pinto at nakita si Jess. Alam niyang dumating si Jess para tulungan si Kyle.
kaya tinanggihan niya ito. Ngunit hindi niya alam na nasa panganib na siya. Sinabi ni Jess kay Kyle ang password ng bahay ni Amanda. Nagplano si Kyle ng electrical wiring diagram ng dalawang bahay sa computer. Pagkatapos, binato ni Lori ang bintana ng ina ni Amanda. Pinilit siyang hilahin pababa ang kurtina. Nang gabing iyon, hawak ni Kyle ang isang kumikislap na ilaw. Ipinokos niya ang kanyang lakas sa kanyang katawan. Kinontrol niya ang daloy ng kuryente sa pamamagitan ng linya patungo sa bahay ni Amanda. Napansin din ni Amanda ang kakaiba. Pagkatapos ay namatay ang ilaw ng gabi. Binuksan ni Kyle ang projector. Pagkatapos ay sumulat siya sa bintana. Nakita ni Amanda ang imahe na ipinapakita sa pamamagitan ng bintana. Ito ay ang lugar ng kanilang date at ang password ng silid. Nang hindi napapansin ng kanyang ina, ipinasok niya ang password at tumakas. Tinulungan din ng kanyang mga mahal sa buhay ang dalawa na palamutihan ang lugar ng date. Kailangan lang ni Josh na isakripisyo ang kanyang sarili para magpanggap na si Amanda. Binigyan ni Lori si Kyle ng ilang detalye para sa date. Sa wakas ay dumating si Amanda, nagsimula ang kanilang romantikong date. Sa sandaling iyon ng tensyon, nang magsisimula na silang gumawa ng kung ano, biglang dumating ang ina ni Amanda at inabala sila. Nagbook pa siya ng flight ticket para kay Amanda pagkatapos ng 2 oras. Lumalabas na nakita ni Jess si Kyle na nakikipag-date. Dahil sa inggit, ipinagbigay alam niya sa ina ni Amanda. Dahil sa paglabag ng 3 sa mga patakaran ng bahay, sila ay ipinagbawal sa labas sa loob ng 2 linggo. Kinumpis ka rin ang kanilang mga telepono. Nang gabing iyon, lumabas si Jess at nakita siya ni Hollander. Nagsinungaling si Jess na lumabas siya para mag-ehersisyo. Dahil gusto ni Hollander na mas lumakas si Jesse, balak niyang simulan ang isang bagong plano kinabukasan. Handa nang matulog si Jess. Nakita niya ang isang TV sa unan. Ang TV ay may parehong simbolo tulad ng nasa larawan. Binuksan ni Kyle ang kanyang computer at nakatanggap ng email. Ang nilalaman ng email ay isang simbolo. Naguguluhan si Kyle nang bigla siyang makarinig ng pagkatok sa salamin. Lumalabas na hindi sumakay si Amanda sa eroplada. Lihim siyang tumakas pabalik dito. Balak niyang manatili sa lugar ni Kyle ng isang gabi. Ngunit isang bathtub lang ang mayroon si Kyle. Para mapanatili ang kalinisan, natulog si Kyle sa sahig para makatulog ang kanyang kasintahan sa kanyang bathtub. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nasira na ang kanilang purong pagkakaibigan. Kinabukasan, gulat na lumabas si Kyle sa bathtub dahil nakatulog siya kinagabihan. Para hindi mahalata ng kanyang pamilya, gusto niyang umalis agad si Amanda. Pagkabukas niya ng bintana, nakasalubong niya si Stefan. Lumalabas na kailangan nilang mag-general cleaning sa bahay ngayon. Pagkatapos, ginamit ni Stefan ang hagdan para harangan ang bintana. Maaari lamang makalabas sa bintana ng sala. Binuksan ni Kyle ang gem. Nakita siya ni Josh na naglilinis ng bintana, pero nagpanggap si Josh na walang nakita. Pagkalingon niya ay nakita siya ni Lori. Bago pa siya makapagpaliwanag, dumating si Nicole. Buti na lang at sinuportahan siya ni Lori, kaya hindi siya nahuli. Nagkataong dumating ang mga kawani ng Welfare Department para mag-imbestiga. May nagreklamo pala tungkol kay Kyle. Akala nila si Amanda ang nagreklamo, kaya kailangang magpaimbestiga ang buong pamilya. Sinabi ni Nicole na napakabuti ni Kyle sa bahay na ito. Naging masaya silang lahat sa pagdating ni Kyle. Nag-usap-usap din ang magkakapatid kung paano haharapin ang social worker. Sa paalala ni Josh na alaala ni Lori, sa kanyang kwarto ay may beer pa si Declan. Sa puntong ito, hinila ni Jesse ang hagdan. Binuksan niya ang bintana at pumasok sa silid. Pumasok si Kyle sa silid at nakita na mayroon pang ibang tao. Ang buong silid ay puno ng amoy ng pulbura. Walang oras si Kyle para magpaliwanag. Sinabihan niya ang dalawa na tumakas sa bintana. Ngunit hinarangan sila ni Declan na dumating gamit ang hagdan. Kaya pala nandyan si Declan para kumuha ng beer. Dahil sa malaking ingay, napansin sila ng social worker. Nagtungo ang kawani sa silid ni Lori. Tumayo si Lori sa harap ng bintana. Dahil napakadilim ng silid, gustong buksan ni Nicole ang bintana. Buti na lang at matagumpay silang nakatakas. Dahil malapit nang makipag-usap ang kawani kay Kyle, kailangan nilang ilabas muna si Jess. Binigyan ni Jess si Kyle ng isang C. Ang C na ito ay ang nawawalang bahagi ng musika sa CE na nasa restaurant noong nakaraang beses. Noong aalis na si Jesse, nagkataong nakita siya ng kawani. Sinabi ni Jess na siya ay pasyente ni Nicole. Dahil dito, nawala ang pagdududa ng kawani. Malapit na ang oras para inspeksyonin ang silid ni Kyle. Kailangan niyang makaisip ng paraan para paalisin si Amanda. Tinapakan ni Kyle ang kawad ng kuryente. Pagkatapos ay nagpadala siya ng signal kay Amanda sa pamamagitan ng kuryente para gumana ang mga kagamitan sa kusina para mapansin ng kanyang mga magulang. Sa huli, kinontrol niya ang mga bagay. Matagumpay na nakataka si Amanda. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang ina. Ito ay isang pagtatapat na hindi pa nangyayari. Tumawag pala ang mga kawani sa eroplano at sinabi na hindi sumakay si Amanda. Nahulaan niya na pumunta si Amanda para hanapin si Kyle. Sa pagkakataong ito, sinabi rin ni Amanda ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Hindi siya pinapansin ng ina niya, hindi man lang siya inisip. Tinanong din niya kung bakit niya isinumbong si Kyle. Sinabi ng ina ni Amanda na hindi siya ang nagsumbong. Pagkatapos ay dinala si Amanda ng kanyang ina. Kaya naman tinapos ng social worker ang investigasyon. Lubos niyang pinuri ang pamilya ni Nicole. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Natapos din sa wakas ang isang di malilimutang araw. Noong gabi, pinuntahan ni Amanda si Kyle. Nakipagbati na siya sa kanyang ina. Hindi na siya pipilitin ng kanyang ina na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Sa loob ng ilang araw, balak niyang maghanap ng trabaho upang mabawasan ang pasanin ng kanyang ina. Hindi na rin niya mapapanatili si Kyle na matulog sa bathtub. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't-isa. Sa oras na ito, ang social worker ay nag-ulat sa sitwasyon ng investigasyon kay Kyle.
Ang lahat ng mga taong ito ay maisingsing na tulad ng kay Kyle. Si Amanda, na maaari sanang kumita ng pera sa kanyang itsura, ay nagtatrabaho ngayon bilang isang waiter sa isang bubble tea shop. Matapos ayusin ang trabaho, lumabas ang manager para makipag-date. Ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Josh ang tindahan. Sa unang araw ni Amanda sa trabaho, nasira niya ang blender. Buti na lang at inayos ito ni Kyle. Ang katapusan ng linggo ay hindi talaga abala. Dahil sa pagdating ni Amanda, biglang bumuti ang negosyo. Wala nang magagawa, kailangan ni Kyle na magtrabaho bilang katulong. Dumating si Jess sa tindahan para hanapin si Kyle. Gusto niya itong makausap. Ngunit abala si Kyle sa pag-aayos ng makina. Abusadong abala rin ang tindahan. Hindi maintindihan ni Jess. Tumalikod siya at umalis. Gusto siyang habulin ni Kyle. Ngunit pinigilan siya ni Amanda. Ayaw ni Amanda na maging masyadong malapit si Kyle kay Jess. Alam niyang si Jesse ang nasa likod ng nabigong date kahapon. Ayaw niyang galitin ang kanyang kasintahan. Kailangan lang sumunod ni Kyle sa kanyang sinabi. Ngunit walang tigil ang mga problema. Natuklasan ni Josh na may nawawalang pera sa counter. Sinisi niya sina Kyle at Amanda. Nagduda naman si Amanda kay Jess dahil dati ay kinuha niya ang kwintas ni Lori. Ngunit hindi ito naisip ni Kyle. Kaya ginamit niya ang kanyang superpower. Binalikan niya ang mga nakaraang alaala. Hanggang sa matuklasan niya ang bigat ng kahon ng pera. Pagkatapos ay batay sa bigat ng bawat banknote, kinalkula ni Kyle. Bago pa mailagay ang kahon ng pera sa cash register, may kulang na. Kaya pala, ninakaw ng manager ang pera kaninang umaga upang mabawi ang nawawalang pera. Sinubukan na lang ni Josh na buksan ang bote ng inumin para tingnan kung mananalo siya ng premyo. Ginamit ni Kyle ang posibilidad ng pagkapanalo para kalkulahin ang rate ng panalo. Nalito si Josh sa narinig niya. Sa huli, binigyan siya ng kanyang kasintahan ng pera para sa sinehan. Para mabayaran ang nawawalang pera. Bumalik ang manager, binilang ang pera at nakitang kumpleto ito. Ginamit ni Josh ang mga salita para ipahiwatig ang kahinaan ng manager. Ngunit hindi niya ito sinabing direkta. Mukhang hindi na siya malayo sa pag-promote. Umuwi si Jess at sinabi sa kanyang katiwala ang kanyang hinanakit. Sa kabilang banda, kailangang magpaliwanag si Kyle kay Amanda tungkol sa nangyari kay Jess. Unti-unti niyang sinabi kay Amanda ang tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos ihatid si Amanda sa bahay, nakatanggap si Kyle ng text message mula kay Tom na nagsasabi na pumunta siya sa dating lugar. Pagdating niya sa laboratory, nalaman niyang hindi si Tom ang naroon. Si Adam pala ay nabuhay muli. Sa patnubay ni Adam, natuto si Kyle kung paano paghiwalayin ang tubig. Sinabi rin ni Adam kay Kyle na si Jess ay nilikha ng katiwala na sumuway sa utos ng latna. Ngayon ay inalis na siya sa organisasyon. Upang mas maunawaan ang superpower ni Jess, sinabihan siya ni Adam na obserbahan ito. Para maging mas malakas, nag-ehersisyo siya ng 48 oras ng tuloy-tuloy. Tumaas ang tibok ng puso niya. Sa wakas, nagawa niyang ilipat ang tasa gamit ang kanyang isip. Ang hirap ng pagsasanay ay nagdulot ng reaksyon sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya alam na mapanganib ito at nagpatuloy pa rin sa pagsasanay. Nalaman ni Kyle na pumunta si Stefan sa Gensbin University. Iyon ang universidad kung saan nag-aral sina Adam at Sarah. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mas makilala si Jess. Hindi sinasadyang nasugatan si Kyle ng isang pang-ahit. Ginamit niya ang superpower na itinuro ni Adam sa kanya upang pagalingin ang sugat. Ngunit sa huli ay nabigo siya. Upang maayos ang kanilang relasyon, pinuntahan ni Kyle si Jess. Inimbitahan niya itong bisitahin ang paaralan kung saan nag-aral si Sarah. Nang marinig niyang doon nag-aral si Sarah, syempre hindi tumanggi si Jess. Kilala si Sarah bilang isang good student ng paaralan. Bagaman nanalo siya ng maraming pambansang parangal, minsan din siyang natalo sa isang pagsusulit. Bukod pa rito, sinira din niya ang lecture hall ng Scientific Research Building. Pagkatapos ay nagtungo sila sa lecture hall. Bagaman matagal na itong lumipas, nakita pa rin nila ang iniwang latnob na simbolo ni Sarah. Ang sagot sa tanong ay nasa simbolo. Pagkatapos, dinala sila ni Stefan upang hamunin ang pinakamagaling na hacker sa paaralan. Akala ng lalaki na hindi masisira ang kanyang sistema. Marahil ay dahil hindi pa siya nakakita ng tunay na eksperto. Pagkatapos ay sinimula ng dalawa na i-hack ang kanyang programming. Mabilis na sinira ni Jesse ang sistema. Nilock niya rin ang computer ni Kyle. Napagtanto ni Kyle na mas malakas na sa kanya si Jess. Sa sandaling ito, sinabi ni Mark na nakita na niya si Jess. Pagkatapos ay dinala niya sila sa D-room. Kaya pala si Sarah ang expert ng paaralan noon. Ang teknik ni Sarah ay isang alamat. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakabasag ng kanyang record. Biglang nahilig si Jess. Hindi niya pinansin ang pagtutol ni Kyle. Kinuha niya ang stick at nagsimulang maglaro. Ang bawat tira ay tumatama sa bola ng perpekto. Nakita agad ni Mark na kamukha niya si Sarah. Napakatigas ng ulo at gusto niyang gawin ang lahat sa pinakamahusay na paraan. Ayaw ni Kyle na maging ganito si Jess. Kaya nagpasya siyang talunin siya. Ang teknike ni Kyle sa paglalaro ay hindi rin basta-basta. Mabilis niyang nakuha ang lahat ng kanyang mga bola. Ang natitira na lang ay ang itim na bola na numero 8 para manalo. Ngunit sinira ito ni Jess. Nagulat si Kyle sa kakayahan ni Jess. Mabilis na natapos ni Jesse ang kanyang mga bola. Ibinigay niya ang huling bola kay Kyle. Ginamit ni Jess ang kanyang superpower upang harangan ang bola mula sa pagpasok. Dahil dito, nagkaroon ng reaksyon ang kanyang katawan. Nakita ito ni Kyle at sinubukan niyang hilahin si Jess. Ngunit hinarangan siya ng isang lalaki.
Siya ay naghahanda na sanang sumuntok nang siya ay dakpin. Ayaw ni Kyle na magkagulo rito. Ngunit sinira ito ni Declan na lumapit. Pagkatapos, nagkagulo ang buong silid. Buti na lang at nakatakas silang dalawa. Nasugatan lang ang kamay ni Jess. Gusto siyang dalhin ni Kyle sa ospital. Nagawa ito ni Jess. Nang makita ni Kyle na dumugo si Jess, naramdaman niya na may kakaiba. Magkatulad ang personalidad ni na Jess at Sarah. Ayaw ni Kyle na tahakin ni Jess ang landas ni Sarah. Ngunit sinabi ni Jess na ayos lang siya. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ikinuwento ni Kyle ang nangyari kay Adam. Pareho ang reaksyon ni na Jess at Sarah. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Sinabi ni Adam kay Kyle na magdesisyon siya kung paano aalagaan si Jess. Nakita ni Kyle si Andy, ang kasintahan ni Josh, sa bahay. Bukas ay magpapa-check up si Andy sa ospital. Kung hindi maganda ang resulta, hindi na niya hahanapin pa si Josh. Binigyan siya ni Kyle ng isang yakap para aliwin siya. Sa sandaling ito, kumukurap ang mga ilaw sa bahay. Ginamit ba ni Kyle ang kanyang superpower? Pumunta siya sa salamin. Natuklasan niyang nagdurugo rin siya ng ilong, katulad ni Jess. Ang babaeng may 18 taon ng cancer ay niyakap ng binata. Kinabukasan, himalang gumaling siya. Tuwang-tuwa siya na niyakap niya ang sinumang nakita niya. Natuwa ang lahat para sa kanya. Nakita agad ni Jesse ang kakaibang kilos ni Kyle. Tinanong niya si Kyle kung ano ang dahilan. Hindi sinasadya ni Kyle na gamutin siya. Inaliw lang niya ito. Ito pala, ang emosyonal na pakikipag-ugnayan ay maaari ring magpabuti sa kondisyon ng isang tao. Nakatuklas si Kyle ng bagong superpower. Sa sandaling ito, biglang umalinggaw ang ulo ni Kyle. Sinabi ni Jesse na hindi kinaya ng kanyang katawan ang paggamit ng superpower. Kagabi, dumugo ang kanyang ilong dahil sa pagpapagaling kay Andy. Sa hating gabi, tumakbo siya sa kusina, kinuha ang isang bote ng ketchup at iginuhit ito sa papel. Patuloy din siyang bumubulong. Nakita ng mag-asawang Nicole na naglalakad siya sa tulog. Dinala siya ni Ben pabalik sa kanyang silid. Nagulat sila nang makita nila ang tanawin sa dingding. Kinabukasan, napagtanto rin ni Kyle na naglalakad siya sa tulog. Sinabi ni Nicole na ang paglalakad sa tulog ay dahil sa matinding stress kamakailan. Nagpunta siya sa library para mag-alis ng stress. Natuklasan niyang kung hindi siya magpo-focus, maririnig niya ang pagkanta ni Jesse mula sa daan-daang metro ang layo. Tinanong niya si Jess kung bakit siya kumanta ng malakas sa library. Hindi ako kumanta ng malakas, bumubulong lang ako. Kung gayon, ginamit mo ang prinsipyo ng acoustics upang ipasa sa akin ang tunog. Pag-uwi, tinulungan niya si Stefan na magluto. Biglang hindi niya nakontrol ang kanyang superpower. Sa paggawa ng sushi, ginamit niya ang asin bilang harina. Sinabi ni Nicole na pumunta na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Pagdating sa silid, binuksan niya ang music CE na regalo ni Jess. Sa isang iglap, puno na ng drawing ang pader. Nagulat si Nicole nang pumasok siya. Sandali lang akong pumikit. Nang dumating si nanay upang tingnan, natutulog ako sa mesa. Kaya napagtanto niya na naglalakad siya sa tulog. Lumapit si Kyle kay Jess para humingi ng tulong. Tiningnan niya kung ano ang nasa utak niya. Ngunit kahit ginamit ni Jess ang lahat ng kanyang kakayahan, wala siyang makita. Upang matulungan si Kyle na makapag-relax, binigyan siya ni Amanda ng libreng full body massage. Ngunit pagdating niya sa kusina, nakaramdam siya ng matinding pag-ikot ng kanyang ulo. Lahat ng ingay sa paligid ay umalinggaw sa kanyang utak. Sinubukan ni Kyle na kontrolin ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos nito, nakita ng mag-asawang Nicole na walang solusyon sa sitwasyong ito. Kailangan nilang humingi ng tulong kay Adam. Nang makita ni Adam ang music CE, agad niyang naintindihan ang dahilan. Ito ay isang music CE na iniwan ni Sarah. Ginawang tunog ni Sarah ang mga drawing. Kinuha ni Adam na may nakatagong impormasyon sa kanta. Sinabi niya kay Kyle na mag-focus sa pakikinig ng ibang tunog sa kanta. At narinig ito ni Kyle ng malinaw. Ito ang dahilan kung bakit natutulog siya tuwing matatapos ang kanta. Pagkatapos ay gumuguhit siya ng maraming larawan. Ang mga drawing na ginawa ni Kyle ay ang impormasyon sa kanta. Inilipat ni Kyle ang mga drawing sa computer. Pagkatapos ay pinabilis niya ang bilis ng pagpapakita ng mga larawan. Agad itong bumuo ng blueprint ng isang prophetic ring. Sinabi ni Adam na ito ang latnok ring na si Sarah lamang ang mayroon. Pagkatapos ay lumitaw ang tatlong salita, "Buhay pa ako." Hindi naniniwala si Adam na buhay pa siya. Kula ng dalawa na marahil ay may iniwang impormasyon si Sarah para kay Kyle. Sinabi ni Adam kay Kyle na huwag muna itong sabihin kay Jess. Ayaw niyang malaman ito ng katiwala. Pag-uwi ni Kyle, nakatanggap siya ng isang anonymous na email. Humingi ito ng tulong kay Kyle na protektahan ang kanyang sekreto. Tinanong ni Kyle kung si Sarah ito. Ngunit walang sumagot. Ang babae ay maaari lamang gamitin ang kanyang isipan upang palutangin ang 18 kilo na dumbbell sa himpapawid. Ngunit ang kanyang katawan ay kailangang magbayad ng katumbas na halaga. Ang lalaki, dahil sa pagnanais niyang patunayan ang kanyang sarili sa propeta, ay ganap na hindi nag-aalala sa kalusugan ng babae. Si Jesse ang tanging pag-asa niya para makabalik sa organisasyon. Naki-video call ang katiwala sa visit. Nais niyang patunayan na tama ang paglikha niya kay Jess. Para mamangha sila sa kakayahan ni Jess. Naglalaro si Kyle ng bola kasama si Declan. Narinig ni Jess na nasugatan ang paa ni Declan. Kaya naman pinuntahan niya si Declan at sinabi na gusto niyang gamutin ito ng libre. Ngunit ang kondisyon ay hindi niya sasabihin kay Kyle. Pumayag naman si Declan. Ngunit nagdududa pa rin siya sa kakayahan nito sa pagpapagaling. Hindi ka panipaniwala. Naniwala si Declan sa kakayahan
kakayahan ni Jess at ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang paa para gamutin. Hindi inaasahan na mabilis ang epekto. Si Declan ay may rayuma sa loob ng 30 taon. Tumakbo siyang muli ng mabilis sa soccer field, ngunit hindi ito naitago kay Kyle. Sa pamamagitan ng tibok ng puso ni Declan, alam niyang may tinatago ito. Agad na inamin ni Declan na ginamot ni Jess ang kanyang paa. Nagulat si Kyle sa kakayahan ni Jess. Noong gabi, nakatanggap muli si Kyle ng isang anonymous na email. Umaasa ang nagpadala na matutulungan niya si Jess. Kinabukasan, pinuntahan niya si Jess na nag-ensayo. Pinayuhan niya itong itigil ang matinding pagsasanay. Ayaw niyang maapektuhan ang kalusugan ni Jess. Ngunit hindi maaaring suwayin ni Jess ang utos ng kanyang ama. Siya lang ang tanging kamag-anak ni Jess. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-ensayo muli. Ikinuwento ni Kyle ito kay Nicole. Humingi siya ng tulong dito para kay Jess. Pinuntahan ni Nicole ang katiwala para sa kalusugan ni Jess. Umaasa siyang hihinto na ang katiwala sa pagsasanay sa kanya. Ngunit binalaan siya ng katiwala na huwag makialam sa buhay ni Jess. Nag-aaral si Kyle ng mga superpower online nang matanggap niya muli ang anonymous na email. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil sa paalala ni Josh, sinimulan niyang subaybayan ang email na ito. Pagkatapos, batay sa mga email na natanggap niya kanina, sinubaybayan niya ang 4 na magkakaibang lugar. Nagkataon na bumuo ito ng isang parisukat. Nag-analisa sila ng ilang sandali, binuksan nila ang gitna ng parisukat. Ito ay ang restaurant na pinuntahan ni Kyle. Pagkatapos ay nagpunta si Kyle rito. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo doon. Suot niya ang singsing na iyon. Tama nga, buhay pa si Sarah. Sinabi niya kay Kyle na ang ladnok ay ilang siyentipiko lamang. Wala silang anumang emosyon. Nagpanggap si Sarah na patay para makatakas sa kanila. Ayaw niyang maging kagamitan ni Jess ang katiwala. Hinihiling niya na tulungan ni Kyle si Jess. Ngunit ayaw niyang malaman ni Jess na buhay pa siya. Pag alis niya, hindi niya sinabi kay Kyle kung paano siya kukontakin. Sa kabilang banda, inayos ng katiwala ang pakikipagkita ni Jess kay Fi. Upang patunayan ang kanyang sarili, sinimulan ni Jess ang matinding pagsasanay. Pinayuhan siya ni Kyle na itigil ang matinding pagsasanay. Ngunit ayaw makinig ni Jess. Walang magawa, sinabi ni Kyle na buhay pa si Sarah. Dahil nasabi na niya, kailangan niyang makaisip ng paraan para magkita sila ni Jess. Dahil ayaw niyang malaman ng katiwala, pinagkita niya sila sa kanyang bahay. Sinabihan niya si Jess na maghintay sa loob ng bahay. Siya at si Declan ay nagkasamang maghanap kay Sarah. Nagtungo silang dalawa sa restaurant, ngunit wala silang nakitang anumang bakas ni Sarah. Si Declan ay maaaring hulaan ang sasakyan na minamaneho ng isang tao batay sa edad at damit nito. At tama nga ang hula niya. Naalala ni Kyle ang alaala kahapon. Tiningnan niya ang mga taong pumunta rito kahapon at ang kanilang mga sasakyan. Pagkatapos ay batay sa kanilang edad at paraan ng pananamit. Sa wakas ay nahulaan niya na kulay abo ang sasakyan ni Sarah. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga GP camera sa daan at natagpuan ang tirahan ni Sarah. Sinabi ni Kyle na gusto siyang makita ni Jess. Nang malaman niyang sinabi ni Kyle kay Jess na buhay pa siya, labis na nagalit si Sarah. Nakikinig sa payo ni Kyle at itinuring din niya ang kanyang sarili bilang kalahating ina ni Jess. Sa wakas ay pumayag siyang makipagkita kay Jess. Nang matanggap ni Jess ang balitang ito, tuwang-tuwa siya na niyakap niya si Kyle. Gupit pa siya ng buhok na eksaktong katulad kay Sarah. Nang marinig niya ang doorbell, masaya siyang tumakbo para buksan ang pinto. Ngunit nakita niya na ang katiwala pala ang nasa labas. Hindi na nakikinig si Jess sa katiwala. Sa ngayon, gusto lang niyang makita si Sarah. Gustong maging matigas ng katiwala. Nang makita niya ang pamilya ni Nicole na nasa likod niya, wala siyang magawa kundi umalis. Hanggang gabi, hindi pa rin dumating si Sarah. Nalungkot si Jess at umalis. Noong gabi, nagkaroon ng family meeting ang pamilya. Wala nang mapupuntahan si Jess. Gusto nilang bigyan si Jess ng isang tahanan. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya silang ampunin si Jess. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kyle si Jess sa restaurant. Nalaman niya na hindi pala dumating si Sarah. Niloko ako ng nanay ko. Niloko rin ako ng tatay ko. Hindi makontrol ni Jess ang kanyang emosyon sa sobrang kalungkutan. Biglang kumurap ang mga ilaw sa kainan. Nagsimulang dumugo ang ilong ni Jess. Gusto siyang aliwin ni Kyle. Ngunit pinigilan siya ni Jess gamit ang kanyang superpower. Biglang lumitaw si Sarah. Nawalan agad ng malay si Jess. Nang makita ni Kyle na wala na siyang pulso, ginamit niya ang kanyang superpower upang iligtas si Jess. Kahit na napapagod na siya, matagumpay niyang nailigtas si Jess. Nagkita na si Jess at si Sarah gaya ng kanyang kagustuhan. Ang eksena ay napakainit. Ibinigay ni Tom sa katiwala ang isang tiket ng eroplano. Sinabi niya na umalis na ito at huwag nang bumalik. Ang mga ladnak ay nanonood ng video. Nakita nila ang buong proseso ng pagliligtas ni Kyle kay Jess. Nagulat sila sa superpower ni Kyle at naghanda silang makipagkita kay Kyle. Pinuntahan ni Adam si Kyle. Pinigilan niya ang mga ladnak na subaybayan si Kyle. Ayaw niyang sirain nila ang tahimik na buhay ni Kyle. Umaasa siyang magkakaroon si Kyle ng payapang buhay. Aalis na rin si Jess kasama si Sarah. Ngayon ay prom ng paaralan. Kinuha ni Kyle ang damit para kay Amanda. Ngunit hindi siya nasisiyahan sa kulay ng damit. Kaya nagpa siya si Ben na baguhin ang kulay ng damit. Bagaman napakakumpiyansa siya sa kanyang sarili, sa huli ay nasira niya ito. Dumating si Jesse upang magpaalam kay Kyle. Nang makita niya ang mga sirang gamit upang magbayad sa pagligtas niya sa kanyang buhay, inayos niya ang damit para kay Kyle. Dahil ayaw ni Stefan na gumawa ng gulo si Josh sa prom, binigyan niya ito ng isang sikretong armas. Nagdamit sila ng maayos para salubungin ang pinakamahalagang sandali sa kanilang buhay. Sa prom, masaya silang naglalaro
laro. Gustong uminom ni Kyle ng tubig. Ngunit natuklasan niya na may naglagay ng pako sa loob nito. Bukod pa rito, puno ng tubig ang sahig. Habang naglilinis si Kyle, natuklasan niya na tumutulo ang bubong. Umakyat siya sa bubong at nakita niyang mag-isa si Jess doon. Aalis na si Jess. Nagpunta siya para magpaalam kay Kyle sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bubong. Nang bumalik si Kyle sa prom, nakita niya si Tom. Sinabi niya kay Kyle na ang mga lagnok ay mga siyentipiko lamang. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Inanyayahan ni Kyle si Amanda na sumayaw. Nagtapat sila sa isa. Nagplano silang umuwi para sa susunod na laro. Natuklasan ni Amanda na nakalimutan niya ang kanyang damit. Kinuha ito ni Kyle para sa kanya. Paghawak pa lang niya ng damit, naramdaman na ni Kyle ang isang bagay na hindi normal. Paglingon niya, nakita niyang wala na si Amanda. Hinanap ni Kyle sa lahat ng dako, ngunit natagpuan lamang ang isang lagnok ring sa sahig. Habang nalilito pa si Kyle, biglang dumating ang isang kuryente. Kinukumbulsyon si Kyle at bumagsak sa sahig. Nang magising siya, nakatalina siya sa isang laboratory. Ilang sandali bago niya napagtanto na dinakip siya. Kaya ginamit niya ang kanyang superpower upang kontrolin ang surgical knife. Kung hindi gumana sa isang beses, subukan ulit. Sa ikatlong beses, sa wakas ay matagumpay niyang nakuha ang kutsilyo. Sa kabilang banda, aalis na sana si Jess. Naramdaman niyang nasa panganib si Kyle. Pinayuhan siya ni Sarah na huwag makialam. Ngunit tumakbo siya upang iligtas si Kyle. Kasabay nito, napansin din ng mga kawani ng laboratory ang kakaibang bagay sa dingding. Paglingon nila, nakita nilang nakatakas na si Kyle. Pagkatapos ay sinimulan nilang habulin si Kyle. Tumakbo si Kyle sa bubong. Hinabol din siya ng mga ito. Nakita ni Kyle ang kanyang sarili na tumalon. Nakatakas siya sa kanilang paghabol. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos makatakas ay hanapin si Amanda. Nang makita niya ang ina ni Amanda sa bahay, hindi siya naglakas loob na pumasok sa pangunahing pinto. Ginamit niya ang tubo para magbuhos ng tubig sa sahig. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang superpower upang lumipad patungo sa bintana ng silid ni Amanda para tingnan. Nakita ito ni Nicole at Lori. Umuwi si Kyle at sinabi sa kanyang pamilya ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kyle ng text message mula kay Amanda. Mayroon ding video kung saan dinakip si Amanda ng mga lagnok. Bumalik si Kyle sa gusali kung saan siya nakakulong. Natuklasan niyang nalinis na ang lugar. Nang makita niyang may taong papunta sa elevator, nagtago siya. Si Jesse pala ang dumating upang mahanap si Amanda. Magkasamang nagtulungan ang dalawang taong may malakas na utak. Iginuhit nila ang mapa ng buong lungsod sa sahig. Batay sa oras, tinukoy nila ang tinatayang lokasyon. Mula sa tunog sa video at sa arkitektura, at sa pamamagitan ng mapa na sinuri ni Stephen sa computer, kinumpirma nila ang lokasyon ni Amanda. Nagtungo sila sa lugar na ito. Ayaw nilang makita sila ng mga security guard. Ginamit ni Kyle ang kanyang superpower upang pasabugin ang ilaw. Pagkatapos ay pumasok siya gamit ang kanyang ginintuang mga mata. Agad siyang nakita pagpasok niya. Ginaya ni Jesse Kyle sa pagbasag ng ilaw. Ang mga taong ito ay hindi sapat para sa kanila. Mabilis nilang natalo ang mga ito. Dumating pa ang isa pang grupo. Sinabi ni Jess kay Kyle na iligtas si Amanda. Magpapaiwan siya para makipaglaban. Ginamit ni Kyle ang tibok ng puso ni Amanda. Dumating siya sa isang nakakandadong pinto. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Diniligan niya ang pinto ng tubig mula sa tubo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa pinto. Ang pinto ay nagyelo. Pagkatapos ay nabasag ito. Pagkatapos ay binuhat niya si Amanda at umalis. Sa kabilang banda, mabilis ding natalo ni Jess ang natitira gamit ang kanyang superpower. Nagkasama silang dalawa at tumakas sa isang silid. Ngunit nakakandado ang labasan. Sinabi ni Kyle kay Jess na buhatin si Amanda. Pagkatapos ay sinipa niya ito. Sa sandaling ito, dumating na ang mga security guard. Sinabihan niya si Jess na mauna. Ginamit niya ang kanyang katawan upang harangin ang mga bala na papunta kay Amanda. Ngunit rubber bullet lang pala ang mga ito. Pagkatapos ay dumating ang mga miyembro ng organisasyon. Walang naintindihan si Kyle. Ito pala ang kanilang plano. Subukan ang kakayahan ni Kyle sa isang sitwasyong puno ng pag-aalala. Ito rin ay para makita si Kyle sa unang pagkakataon. Ngunit galit na galit si Kyle sa ginawa nila. Kaya tumalikod siya at umalis. Matagumpay na naiuwi ni Kyle si Amanda sa bahay. Pag-uwi ni Jesse, natuklasan niyang umalis na si Sarah. Isang sulat na lang ang iniwan. Tinawagan ni Kyle si Amanda para aliwin ang kanyang kasintahan. Bago matulog, hindi maaaring mawala ang good night wish. Masaya si Kyle dahil ligtas na nakauwi si Amanda. Ngunit hindi niya napansin ang sugat sa liig ni Amanda. Dahil umalis ang kanyang ina nang hindi nagpapaalam, labis siyang nasasaktan. Nagawa lang niyang ilabas ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang superpower. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa sulat na iniwan ng kanyang ina. Buti na lang at may kumatok sa pinto, kaya hindi nasira ang sulat. Si Nicole pala ang kumatok. Tanging si Jess lamang ang nakikita niya. Ang sulat ay nakabaluktot sa dingding. Naunawaan ni Nicole ang lahat, ang taong kumuha kay Amanda kahapon. Hahabulin na sana ni Kyle nang makita niya si Amanda. Ngunit si Amanda ay walang anumang alaala ng party kagabi. Hindi niya alam na dinukot siya kagabi. Akala niya ay nalasing lang siya sa party. Sinabi ni Andy na hindi niya ito nakita. Mabilis na nagpaliwanag si Josh at pagkatapos ay umalis kasama si Andy. Tinanong ni Amanda si Kyle, ngunit hindi ito nagsalita. Maya-maya, natuklasan niya na nawawala na si Amanda. Nagpanik si Kyle at agad itong hinanap. Nagtapon lang pala ng basura si Amanda. Naramdaman ni Amanda na may tinatago sa kanya si Kyle. Tinanong siya ni Amanda,
Walang magawa si Kyle, kundi sabihin na nawala siya pagkatapos ng prom. Kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay hindi maniniwala sa sinabi niya. Nagpabasa ng kapalaran si Josh. Lahat ng sinabi ng manghula ay tama. Sinabi pa nito na magkakaroon siya ng pera. Kaya naman inirekomenda niya si Kyle na magpabasa rin ng kapalaran. Tiningnan ng manghula si Kyle at nakita ang kanyang mga alalahanin. Nagulat si Kyle sa narinig niya. Agad niyang inabot ang kanyang kamay para tingnan. Sinabi ng manghula na walang sinuman ang makakapanakit sa kanya. Ang tanging paraan para matalo siya ay ang saktan ang taong mahal niya. Sinabi rin nito na ang kanyang soulmate ay nasa panganib ngayong gabi. Pag-uwi, nag-aalala pa rin si Kyle sa sinabi ng manghula. Ngunit sinabi ng kanyang pamilya na stressed lang siya. Huwag siyang maniwala sa mga pamahiin. Sa sandaling ito, nahulog ang $20 mula sa bulsa ni Josh. Bigla siyang nagkaroon ng dagdag na $20. Pinatunayan nito ang sinabi ng manghula tungkol sa pera. Natakot si Kyle at tumakbo para hanapin si Amanda. Gusto niyang protektahan ang kaligtasan nito. Ngunit galit pa rin si Amanda. Ayaw niya itong makita. Ikinuwento niya kay Declan ang tungkol sa pagpapabasa ng kapalaran. Nang matapos si Amanda sa trabaho, pinuntahan siya ni Kyle at sinabi sa kanya ang sinabi ng manghula. Paano maniniwala si Amanda sa mga ganitong bagay? Walang magawa si Kyle kundi humingi ng tulong kay Jess para bantayan si Amanda. Si Jesse, na hindi pa nakakaalis sa kanyang kalungkutan, ay nag-aatubiling pumayat. Ngunit hindi pa alam ni Kyle na malungkot pa rin si Jess sa pag-alis ni Sarah. Nainis si Amanda nang makita si Jess. Alam niyang inutusan siya ni Kyle na bantayan siya. Kaya pumunta siya sa party kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Mula kay Lori, nalaman niya kung saan sila pupunta. Agad na tumakbo si Kyle upang hanapin sila. Ngunit huli na siya ng isang hakbang. Si Amanda ay sumakay na sa bangka at umalis. Nang makita niyang paalis na ang bangka, naramdaman ni Kyle na may mali. Agad niya itong hinabol. Sa bangka, biglang sumakit ang ulo ni Amanda. Lumabas siya sa gilid ng bangka para magpahinga. Nagulat siya nang makita si Jess. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng sunog sa bangka. Isang haligi ang nabali at bumagsak patungo sa kanilang dalawa. Nakita ni Kyle na may nahulog sa tubig. Agad siyang tumakbo para iligtas ito. Sa ganoong paraan, inaasahan niyang mapapatawad siya ni Amanda. Ngunit natuklasan niya na si Jesse ang nahulog sa tubig. Nang makita niyang nasugatan si Jesse, nakaramdam si Kyle ng matinding pagsisisi. Hindi niya alam na umalis na si Sarah. Si Jesse ay malungkot pa, pero pinilit niya itong tumulong. Inabot niya ang kanyang kamay sa mukha ni Jess. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang superpower para pagalingin ang sugat sa sentido nito. Nakita ni Amanda ang eksenang ito. Mukhang tama ang sinabi ng manghula. Ang soulmate ni Kyle ay nasa panganib. Pero si Jess pala ito. Ang kanilang relasyon ay natapos dahil dito. Kaya pala, lahat ay gawa ni Ladna. Ilang araw na ang nakalipas, lumipat si Jess sa bahay dahil sa pag-alis ng kanyang ina. Magsha-shower sana si Kyle. Oops, sorry. Nakita ni Lori at Josh ang nakakahiya ang eksenang ito. Pagkatapos ay sinabi nila kay Amanda na lumipat na si Jess sa bahay. Ang balitang ito ay ikinagalit ni Amanda na naghahanda para sa kanyang concert. Mabuti na lang at magaling mang-aliw si Kyle. Pagkatapos niyang pakalmahin si Amanda, umalis siya para makapag-focus ito sa pag-practice ng piano. Naglakad-lakad siya sa parke. Nagkataon na nakasalubong niya ang miyembro ng Ladnock na si Michael. Humingi ito ng tawad kay Kyle sa pagdukot kay Amanda. Siya ay narito para mag-alok ng kooperasyon sa Ladnock kay Kyle, para magkasama silang magsaliksik sa agham at teknolohiya. Ngunit ayaw ni Kyle na makipagtulungan sa mga taong ito. Nasa bahay si Amanda at nag-practice ng piano. Pero tuwing marating niya ang mahalagang bahagi, nagkakamali siya. Aksidente pa niyang nabali ang isang key. Mabuti na lang at naayos ito ng kanyang all-around na boyfriend. Nang malaman niyang masakit ang liig ni Amanda, minasahe niya ang buong katawan nito. Simula nang mag-prom, madalas na sumasakit ang ulo ni Amanda. Bukod pa rito, madalas siyang magkamali sa pagtugtog ng piano. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Kyle kay Jess. Pagkatapos ng pag-aanalisa, nahinuha nila na baka sa nakaraang pagdukot ay nasobrahan sa gamot. Pero pagkaraan ng matagal na panahon, umiiral pa rin ang epekto ng gamot. Inisip ni Kyle na may problema ang kanyang memorya. Nagpasya siyang iscan ang utak ni Amanda. Noong araw ng rehearsal ni Amanda, inilagay ni Kyle ang brain scanner sa piano. Tuwang-tuwa si Amanda na makitang sinusuportahan siya ni Kyle. Lahat ay handa na. Ang rehearsal ay maayos na isinagawa. Pero sa mismong mahalagang bahagi, nakita ni Amanda na hinila ni Jesse ang braso ni Kyle. Kinabahan siya dahil dito. Dahil dito, naging masama ang takbo ng rehearsal. Mabuti na lang at matagumpay na nakolekta ang brain data. Sinimulan nilang dalawa na suriin ang data. Natuklasan nilang mayroong kung ano sa utak ni Amanda. Nagulat silang dalawa. Pinuntahan ni Kyle si Michael para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sinabi nito na ang inilagay ay isang nanoneural inhibitor para makalimutan ni Amanda ang nangyari noong gabing iyon. Sinabi rin nito na kayang alisin ng Ladnock iyon para sa kanya. Ngunit ayaw ni Kyle na makialam sila. Nagplano siyang gamitin ang electric stimulation kasama si Jess. Ngunit kailangan na ang boltahe ay tama lang. Kung hindi, magiging tulad ng ilaw na ito si Amanda. Para matulungan si Kyle, umayag si Jess na maging test subject. Gumamit sila ng halik para ilipat ang
ang kuryente. Una, pinuno ni Kyle ang kanyang katawan ng kuryente. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakontrol ang daloy ng kuryente. Na-shock si Jess. Pagkatapos ay inayos niya ang daloy ng kuryente. Naghahanda na sila para sa pangalawang pagsubok. Sa sandaling ito, pumasok si Amanda. Mukhang hindi magandang timing ang pagdating niya. Walang silbi ang anumang paliwanag. Pero para matulungan si Amanda na maging matagumpay ang kanyang performance, pumunta si Kyle sa school kung saan gaganapin ang audition. Pero hinarang siya ng ina ni Amanda. Walang magawa, umakyat si Kyle sa hagdan. Pagkatapos ay nakita niya si Amanda na nag-iisa sa bubong. Una, pinuno ni Kyle ang kanyang sarili ng kuryente. Pagkatapos ay bumagsak siya sa harap ni Amanda. Sa puntong ito, malungkot na malungkot si Amanda. Siyempre, sino ang hindi masasaktan kapag sinaktan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo? Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay para tulungan siya. Una, inaliw siya ni Kyle. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay na may kuryente sa mukha ni Amanda. At sa huli, isang matamis na halik. Sinusundan na sila ng mga hurado. Naghiwalay silang dalawa ng may pag-aatubili. Matagumpay na natapos ni Amanda ang kanyang performance. Natulungan din siya ni Kyle na alisin ang gamot sa kanyang ulo. Ngunit ang kanilang relasyon ay tuluyan ng nasira. Sa unang pagkakataon, na broken-hearted ang binata. Araw-araw siyang nakaupo sa bathtub at labis na nalulungkot. Para matulungan siyang makalimutan ang kanyang girlfriend, ipinakita ng kanyang matalik na kaibigan ang matagal na nitong itinagong secret technique. Pinayuhan siya ng kanyang ate na gamitin ang musika para bawasan ang kalungkutan. Ngunit kahit putulin ang string ng gitara, wala ring epekto. Nagpa siya si Jess na gumamit ng electric stimulation. Una, pinuno niya ang kanyang sarili ng kuryente. Pagkatapos ay naghanda siyang burahin ang alaala ng girlfriend ni Kyle. Mabuti na lang at napigilan siya ni Nicole sa tamang oras. Pinayuhan niya itong maglakad-lakad sa labas. Kaya dinala siya ng kanyang matalik na kaibigan sa bar para mag-relax. Pagdating pa lang sa bar, may magandang babae na agad na tumingin sa kanila. Isang magandang pagkakataon ang nasa harap niya. Gusto pa rin ni Kyle na tawagan si Amanda. Pinigilan siya ni Declan. Para matulungan siyang makalimutan ang kanyang girlfriend, binigyan niya si Kyle ng isang basong alak. Kahit na hindi pa siya nakakainom ng alak, ininom niya ito sa isang lago. Unti-unti, naging komportable si Kyle. Kumuha siya ng 2 baso ng sabay-sabay. Kahit na sumasayaw siya, hawak pa rin niya ang mga baso ng alak. Ang kanyang mga sumunod na ginawa ay lalo siyang naging sentro ng atensyon. Tinamaan niya ang gitna ng target sa darts. Kahit hindi nakatingin, ganun pa rin. Paulit-ulit na tumama sa gitna ng target. Agad siyang nilapitan ng mga magagandang babae. Ang arm wrestling laban sa malakas na lalaki ay hindi rin mahirap para sa kanya. Si Teacher Sue ay palagi ring tumatama sa target. Tinulungan si Declan na kumita ng pera. May magandang babae na lumapit para makipag-usap. Nagpakita si Kyle ng kanyang superpowers. Kahit na sinubukan siyang pigilan ng hangin, mas lalo siyang naging baliw. Ginawa niyang gumalaw ang baso. Kaya nahuli niya ang loob ng magandang babae. Pagkatapos ay lasing na umakyat si Kyle sa stage. Sinabi niyang isa siyang experimental na item. Ipinakita pa niya ang kanyang sikreto na wala siyang puso. Mabuti na lang at agad siyang dinala ng dalawa. May iwasan sana ang trahedya. Paglabas, natuklasan nilang tinangay na ang kotse. Pumunta ang tatlo sa towing company. Ngunit ang tow truck driver ay humingi ng $200 bago nila makuha ang kotse. Walang magawa, sila ay nag-isip ng paraan. Pagdating nila sa parking lot, sinabi ni Kyle na gusto niyang sumuka. Nagulat ang tow truck driver. Tumakbo ito palapit. Mabuti na lang at nahanap na ni Declan ang kotse. Para hindi uminom si Josh at magmaneho. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan nilang na flat ang gulong. Habang hindi nila alam kung ano ang gagawin, nakita nila ang may paparating na kotse. Hindi pa sila nakakapagbuni, bumaba na sa kotse ang tow truck driver. Gusto pa nitong gumamit ng tanikala para turuan sila. Ngunit nahuli siya ni Kyle. Nagtatangka na sana siyang tumakas, pero pinatumba siya ni Kyle gamit ang tanikala. Ngayon, ayos na. Wala siyang nakuhang pera. Nakatali pa siya sa gulong ng kotse. Pagkatapos ng gabing lasing, nagpa siya si Kyle na sabihin ang lahat kay Amanda. Pagkalabas niya, nakita niya si Tom. Nagdala siya ng masamang balita para sa kanya. Simula nang umalis si Adam, lalong humina ang kanyang kalusugan. Ngayon, pumanaw na siya. Agad na nagulat si Kyle sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Para mabawasan ang stress ni Kyle, dinala siya ni Nicole sa labas para mag-relax. Binanggit ni Josh ang nakakalungkot na pangyayari kay Kyle, kaya nagkamali siya ng daan. Si Kyle ay tumingin sa mapa at hindi nag-ingat sa kalsada. Mabuti na lang at nakasuot sila ng seatbelt. Tumawag siya para humingi ng tulong, ngunit natuklasan niyang walang signal. Naipit si Nicole sa kotse dahil sa dashboard at hindi makalabas. Habang nag-iisip si Kyle ng paraan para buksan ang pinto, bigla siyang nakarinig ng isang boses na humihingi ng tulong sa highway. Sinabihan siya ni Nicole na tulungan muna ang iba. Sa kabilang banda, ang matandang babae na huminto sa gilid ng kalsada kanina ay humingi ng tulong kay Kyle na itulak ang kanyang kotse sa kabilang kalsada. Pagkatapos ay nagplano siyang umuwi, ngunit bago pa siya makalakad ng ilang hakbang, biglang pumutok ang kanyang panubigan. Kitang-kita na isang buwan pa bago ang due date. Ngunit kinwenta ni Kyle na 2 oras na lang at manganganak na siya. Nag-alangan ba ang 2 lalaki na harapin ang ganoong sitwasyon? Kaya pumunta sila kay Nicole para humingi ng tulong. Inilarawan ni Kyle ang sitwasyon ng buntis. Batay sa kanyang maraming taon ng karanasan, kinumpirma ni Nicole na malapit ng manganak ang buntis. Sinabihan niya si Kyle na bumalik at tumulong. Natuklasan ni Kyle na malubhang nasugatan ang kanyang katawan dahil sa pilit na panganganak. Ginamit ni Kyle ang kanyang superpowers para suriin ang buntis. Tinulungan din niya itong maramdaman ang tibok ng puso ng sanggol sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ngayon, hindi na sila maaaring umupo at maghintay na lang. Pagkatapos, pumunta si Kyle sa kabilang panig. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Jess gamit ang kanyang superpowers. Ipinadala niya ang impormasyon tungkol sa ruta sa kanya.
Pagkatapos ay naghanda siya na tulungan ang buntis sa panganganak. Naramdaman din ni Jess ang impormasyon ni Kyle. Si Stefan ay nakatanggap ng tawag mula kay Nicole na hindi sila makakarating sa resort sa tamang oras. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jess na may kakaiba. Kanina, lumabas din sa jigsaw puzzle ang mga salitang car accident at valley. Nag-focus si Jess. Mabilis niyang natanggap ang impormasyong ipinadala ni Kyle. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsusuri, natukoy niya ang pinangyarihan ng aksidente. Agad na tumawag si Stefan sa pulisya. Si Kyle ay nagkakaproblema rin. Naramdaman niya na mahina ang tibok ng puso ng sanggol. Kaya nagplano siyang gamitin ang kuryente para iligtas ang sanggol. Habang nagpaplano siyang mag-charge ng kuryente sa sarili, natuklasan niyang nasugatan si Nicole. Ngunit pinilit pa rin siya ni Nicole na iligtas muna ang buntis. Walang magawa, nag-charge muna si Kyle ng kuryente sa sarili bago umalis. Una, kinontrol niya ang boltahe. Pagkatapos, matagumpay na nailabas ang sanggol gamit ang electrical stimulation. Nang bumalik siya sa kotse, natuklasan niyang walang malay si Nicole. Ginawa ni Kyle ang lahat, ngunit hindi niya mailabas si Nicole. Sa sandaling ito, dumating na ang rescue team. Binigyan nila ng first aid si Nicole. Sa ospital, lihim na narinig ni Kyle ang usapan ng doktor at ni Stefan. Nalaman niya na nasa critical pa ring kondisyon si Nicole. Kahit nalabis siyang nagsisisi, hindi siya maaaring umupo lang at maghintay. Lihim siyang pumasok sa locker room ng doktor. Ginamit niya ang kanyang superpowers para buksan ang locker at kinuha ang isang AE card. Pagkatapos ay nagsuot siya ng maayos na damit. Pagkatapos ay binasa niya ang buong manuskrito ng gabay sa pinakamabilis na bilis. Sumunod siya sa doktor papasok sa monitoring room. Nalaman niya na ang mga organo ni Nicole ay ubos na. Ang tanging paraan para gumaling ay ang pag-grow ng bagong cell sa organ. Ngunit ang teknolohiyang ito ay kailangan pang hintayin ng ilang taon. Nagplano si Kyle na gamitin ang kanyang superpowers para pagalingin si Nicole. Ngunit nag-trigger ito ng alarma sa makina. Mabuti na lang at mayroon pa ring senyales ng buhay. Dahil dito, pinalabas si Kyle. Nang makita ang bagong silang nasanggol, naalaala ni Kyle na ipinanganak siya sa kagubatan. Sa sandaling ito, lumapit si Jess. Sa gabay ni Jess, naalaala ni Kyle ang fluid sa loob ng incubation chamber, kung saan sila nanirahan sa loob ng 16 na taon. Maaari itong makatulong sa pag-regenerate ng mga cells. Sinabihan siya ni Jess na humingi ng tulong sa Ladnok. Nagkaroon si Kyle ng aversion sa organisasyon ng Ladnok. Naalala niya na nasa critical na kondisyon pa rin si Nicole. Pagkatapos makipag-negotiate kay Stefan, pumunta siya sa miyembro ng organisasyon na si Michael para humingi ng tulong. Ngunit ang kondisyon ay kailangan siyang sumali sa Ladnok at makipagtulungan sa kanila. Mahalaga ang buhay ng tao. Agad na sumang-ayon si Kyle. Pagkatapos ay ininject niya ang fluid kay Nicole. Agad na nagising si Nicole. Sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang buong pamilya. Ngunit si Jess na nakatayo sa isang tabi ay may mabigat na nararamdaman. Kaya pala, si Michael mula sa organisasyon ay sinabihan si Jess na gabayan si Kyle na humingi ng tulong sa kanila. Ang binata na nakahiga sa kama ay nakipag-usap sa kanyang girlfriend na matagal na niyang hindi nakita. Nag-uusap na silang dalawa sa loob ng 27 hanggang 28 oras. Nagplano silang gumawa ng isang bagay na masaya. Bigla na lang pumasok ang kanyang ate at sinira ang sandali. Nagalit siya. Kaya pala, sasabihin niya kay Josh ang tungkol sa bayarin sa ospital ng kanilang ina. Nakita niya ang bill na ipinadala ng ospital kanina. Kung hindi nila ito mababayaran, baka kailangan nilang ibenta ang bahay at tumira sa kalsada. Sa kabilang banda, umayag si Kyle na makipagtulungan sa Ladnok dahil kay Nicole. Sumama siya kay Michael sa isang training base. Ang lugar na ito ay puno ng mga henyo. Lahat sila ay may sariling research project. Ang nire-research ng babaeng ito ay tungkol sa pagsasaka. Ang kanyang pananaliksik ay para matulungan ang mundo na mawala ang mga kalbong lugar. Tiningnan ni Kyle ang research data. Inilahad niya ang kanyang mga mungkahi sa kanya. Ang lalaking ito ay ang pinakamagaling na henyo sa base. Tiningnan niya si Kyle ng mayabang. Sinabi pa niyang ang bihik niya ay 156. Hindi pinansin ni Michael ang sarili niya. Nagulat si Kyle nang makita niya si Mark na miyembro rin dito. Ipinaliwanag ni Mark na narito lang siya para mag-research. Binalaan siya ni Kyle na mas mabuting sabihin niya ang totoo kay Lori. Pagkatapos ng tour, nawalan na ng interes si Kyle sa lugar na ito. Sinabi niyang ang dahilan ng pagpunta niya rito ay para magbayad ng utang. Nang makita ni Michael na may ganitong ideya si Kyle, pinayuhan niya itong umuwi na lang. Pag-uwi ni Kyle, nalaman niya ang tungkol sa bayarin sa ospital na kailangan nilang bayaran. Nag-usap sila kung paano tutulungan ang kanilang mga magulang. Kakabayad pa lang ng isang utang, may bago na naman. Sa sandaling ito, naalaala niya ang sinabi ni Mark sa kanya. Sa base, maaari niyang gamitin ang kanyang research para makakuha ng mataas na scholarship. Kaya tinawagan niya si Michael at sinabing itutuloy niya ang kooperasyon kinabukasan. Ang sumunod na araw, pumunta si Kyle kay Michael para magtanong tungkol sa mga patimpalak na may premyo. Sinabihan siya ni Michael na magpatulong kay Mark. Pagkatapos magtanong, nakahanap si Kyle ng isang skateboard competition. Ang premyo ay napakainganyo, ngunit hindi sang-ayon si Mark na sumali siya sa patimpalak na ito dahil 36 oras na lang bago magsimula ang patimpalak. Si Ned ay isang taon nang nagre-research, ngunit hindi pa rin siya ganap na nagtagumpay. Ngunit si Kyle ay matatag, walang magawa, nag-arrange na lang si Mark. Mabilis na pumasok si Kyle sa kanyang working state, ngunit pinagtatawanan siya ni Ned na malapit sa kanya. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang babae at niyakap si Kyle. Salamat sa kanyang mungkahi, na doble ang produksyon ng kamatis niya sa loob ng isang araw. Nagawa ni Kyle ang motherboard ng skateboard. Namangha si Mark sa bilis ni Kyle. Mula sa pag-uusap ng dalawa, nalaman nilang may girlfriend si Kyle na nagngangalang Amanda. Naging curious si Ned, ngunit hindi siya pinayagan ni
ni Kyle na banggitin si Amanda. Agad na kinuha ni Ned ang kanyang research file at mayabang na sinabing hindi siya tutulong kay Kyle. Pinuntahan ni Kyle si Michael para kausapin. Pagbalik niya, natuklasan niyang sinira ang kanyang research. Hindi na kailangang sabihin pa, si Ned ang may kagagawa nito. Ayaw na talaga ni Kyle na manatili roon kaya umalis na siya. Pag-uwi sa bahay, tinanggal niya ang lahat ng speakers at nagplano siyang mag-research mag-isa. Pagkatapos ay sinuportahan siya ng buong pamilya. Agad na nabuo ang isang skateboard. Nagsuot si Kyle ng kagamitan at naghanda para sa pagsubok. Sa simula, maayos ang lahat. Hindi pa sila nakakapagbunyi. Biglang nagkaproblema ang data. Sumobra sa bilis ang skateboard. Kaya naman, natumba si Kai sa sahig. Mabuti na lang at ang skateboard lang ang nasira. Akala ng pamilya, hindi na sapat ang oras para ayusin ito. Pero sinabi ni Kai na sapat pa ang oras. Ang magnet ang problema dahil hindi sapat ang dalisay nito. Ang isang mahusay na magnet ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000 dolyar. Hindi ito madaling bilhin. Habang nag-aalala si Kai, ginamit ni Jesse ang tseke na iniwan ni Sarah para sa kanya upang bumili ng magnet. Kinabukasan, dumating si Kai sa tamang oras para sa kompetisyon. Maging ang grupo ng mga henyo sa base ay tumulong kay Kai. Mabilis na nakumpleto ang pag-assemble. Nagsimula ang kompetisyon. Bagamat hindi kasing ganda ng kay Ned ang panlabas na anyo ng skateboard. Nalampasan naman nito ang taas at taga ng paglipad ni Ned, higit pa rito. Maaari itong malayang gumalaw. Maaaring kontrolin ng skateboard ang sarili nito at mag-navigate sa paligid. Matagumpay na nanalo si Kyle sa patimpala. Pero sinabi ni Ned na mayroon pang pangalawang round. Kaya pala, naghahanap siya ng paraan para pag-usapan si Amanda. Ilang araw na ang nakalipas, sinabihan ni Michael si Kyle na mag-host ng party sa base. Nakita niya si Ned na malapit sa kanyang ex-girlfriend na si Amanda. Kaya gusto niyang samantalahin ang party para ipaalam kay Amanda na hindi sila bagay ni Ned. Gusto niyang subukan kung bagay silang dalawa. Kailangan muna niyang makuha ang ihi ng dalawa. Kaya, ginamit ni Josh ang dahilan na tiningnan kung may buhok ni Amanda sa milk tea. Matagumpay siyang nakakuha ng buhok ni Amanda. Sa kabilang banda, nilinlang ni Jess si Ned pumunta sila para maglaro ng basketball. Sinamantala ni Kyle ang pagkakataon para palitan ang tubig na ininom nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang ihi ng dalawa. Inilagay niya ito sa isang espesyal na bato para itest. Ang malinaw, magkaiba ang kulay ni na Amanda at Ned kaya hindi sila bagay. Sa party, bawat isa ay magsuot ng isang espesyal na kwintas. Maaari nitong makuha ang mga elemento ng impormasyon mula sa katawan ng tao. Kaya naman naglalabas ito ng iba't ibang kulay. Kung ang dalawang tao ay may parehong kulay, nangangahulugan ito na bagay sila. Ngunit nakita ni Kyle na magkapareho ang kulay ni na Amanda at Ned malinaw na magkaiba ang kanilang mga kulay sa pagtest. Pinaghihinalaan ni Kyle na may ginawa si Ned sa kwintas. Ngunit may kailangan pa siyang gawin. Kahapon, natuklasan niya ang isang file sa opisina ni Michael. Sa pamamagitan ng kanyang superpowers, natuklasan din niya ang isang infrared sensor device. Narito ang pagsasalin mula sa pag-aaral ng file, kasama si Declan, nalaman nilang dating kapitbahay ni Sarah, si Michael. Nang umalis si Sarah, sakto namang lumipat si Michael. Napag-isip-isip nilang dalawa na hindi ito nagkataon lang. Kaya naghanda silang pumasok sa opisina para tingnan ito. Si Declan ay nagbantay sa labas. Una, gumamit si Kyle ng cutter para putulin ang infrared laser. Pagkatapos buksan ang kabinet, natuklasan niya ang isang lihim na code. Pagkatapos, mabilis niyang na-decode ang code. Sa loob, mayroon lamang isang singsing. Ito ang singsing ni Sarah. Ipinapakita rin ito na may relasyon siya kay Sarah. Pagkalabas niya, nakita niyang may ginagawang masama si Amanda. Lumapit si Kyle para pigilan ito. Sinabi pa niya na nilapitan lang ni Ned si Amanda para maghiganti sa kanya. Bukod pa rito, may ginawa rin siya sa kwintas. Pero hindi naniniwala si Amanda. Pinalitan niya ang kulay ng kwintas para tingnan kung bagay sila. Kaya pala, si Jesse ang nagpalit ng kulay ng kwintas. Dahil palagi siyang may gusto kay Kyle. Sabi ni Laurie, kung may gusto ka sa isang tao, hindi mo dapat siyang linlangin. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Amanda. Sinabi niya ang totoo tungkol sa pagpapalit ng kulay ng kwintas. Sinabi rin niyang si Amanda ang pinakamamahal ni Kyle. At sinabing hindi na niya sila guguluhin pa sa hinaharap. Pinuntahan ni Michael si Kyle. Sinabi niyang matagumpay ang party. Pagkatapos ay binayaran niya ang bayad para sa kwintas. Noong gabi, pinuntahan ni Amanda si Kyle. Gusto niyang makipagbati kay Kyle. Ngunit marami pa rin kailangang ayusin si Kyle. Hindi niya gustong isali si Amanda at saktan siya. Kaya, tinanggihan niya ito para protektahan siya magpakailanman. Pagkatapos ay pumunta siya para hanapin si Jess. Sinabi niya ang kanyang natuklasan sa opisina. Inisip ni Kyle na baka nawawala si Sarah. Ngunit hindi naniwala si Jess dahil nakakatanggap pa rin siya ng mga sulat at tseke mula kay Sarah. Ikinumpara ni Kyle ang tseke na binigay ni Michael sa kanya. Pareho ang sulat kamay ng dalawa. Hindi na napigilan ni Jesse ang sarili at umiyak. Hiniling niya kay Kyle na tulungan siyang malaman ang katotohanan. Sa sandaling ito, ang kanilang mga kwintas ay naglabas ng magkaparehong kulay. Para malaman ang katotohanan, pumunta silang dalawa sa base ng mga henyo. Kinuha ni Kyle ang atensyon ni Michael habang palihim na pumasok si Jess sa opisina.
Pagkatapos kopyahin ang impormasyon sa telepono ni Michael, gusto ni Jess na kunin ang singsing ng kanyang ina. Sa sandaling ito, ginamit ni Kyle ang kanyang superpowers para basagin ang bombilya. Pagkatapos ay dinala niya si Jess palayo. Sinuri nilang dalawa ang data sa telepono, ngunit wala silang natuklasang anumang pahiwati. Kaya di nagpa siya silang balikan ang nakaraan upang tingnan kung may matutuklasan sila. Naalala ni Jess na nakita niya si Michael ng 2 beses noong araw na iyon. Sa tulong ni Kyle, natuklasan ni Jess na may bitbit si Michael ng mga bagay na may mansa ng ketchup. Dahil dito, kinabahan siya at nagkaroon ng mataas na lagnat na umabot sa 48 degrees at hindi bumaba. Gumamit si Kyle ng isang palanggana na may yelo, ngunit hindi pa rin niya mapababa ang lagnat nito. Walang ibang paraan, ginagamit na lang ni Kyle ang kanyang superpowers para pumasok sa alaala ni Jess. Dinala niya si Jess sa eksena noong araw na iyon. Pagdating sa koridor, natuklasan nilang malinis na ang mga bakas. Sinabihan ni Kyle si Jess na gamitin ang kanyang clairvoyance para tingnan kung may matutuklasan siya. Sinubukan ni Jess at talagang may natuklasan siya. Sa pamamagitan ng infrared sensation, nakita niya ang mansa ng dugo ni Sarah sa pinto. Narinig din niya ang tibok ng puso ni Sarah. Gusto ni Jess na iligtas ang kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ni Kyle dahil alaala lang ito ng kanilang nakaraan. Ngayon, sigurado na sila. May ginawa si Michael kay Sarah. Ayaw ni Kyle na gumawa si Jess ng anumang mapangahas na hakbang. Kailangan nilang malaman ang dahilan ng pagkawala ni Sarah at ang sikreto ng ladno. Ngunit kailangang makuha muna ni Kyle ang tiwala ni Michael. Pagkatapos nilang mag-usap, naglagay sila ng patibong. Inimbitahan nila si Michael sa kanilang bahay para maghapunan. Habang nag-uusap sila ng masaya, biglang dumating si Jess. Dahil mayroon na silang hindi pagkakaintindihan, agad na tinanong ni Jess ang tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Michael na hindi niya nakilala si Sarah. Binanggit din niya ang tungkol sa pananakit ni Jess sa isang tao sa kagubatan. Hindi makapaniwala ang pamilya. Paulit-ulit na nagpaliwanag si Jess. Pagkatapos ay galit siyang umalis, kaya di nasira ang isang masarap na hapunan. Nang umalis si Michael, sinabi niya kay Kyle na magkita sila sa cave pagkatapos ng kalahating oras. Pagdating ni Kyle sa cave, natuklasan niyang si Jess ang naghihintay sa kanya. Kaya pala, narito si Jess para maghiganti. Mabilis na gumalaw si Jess. Si Michael ay namimilipit na sasakit sa sahig. Hiningi ni Jess kung bakit niya sinaktan si Sarah. Ngunit matigas na pinagtanggol ni Michael ang sarili at sinabing gusto siyang gawing ginto ni Sarah. Nag-defend lang daw siya. Pagkatapos siyang pilitin ni Jess, sinabi niya ang totoo. Kaya pala, natuklasan ni Sarah na sinimulan ng Ladnok ang breeding plan. Gusto ni Jess na maghiganti para sa kanyang ina. Habang nagpaplano siyang saktan si Michael, pinigilan siya ni Kyle. Nahulog si Jess sa sahig at nawala ng pulso. Tumakbo si Michael para kumpirmahin. Gusto sanang iligtas ni Kyle si Jess, ngunit hinila siya ni Michael. Sa sandaling ito, biglang dumating si Tom. Kaya pala, nagpapanggap lang si Jess. Ginamit niya ang kanyang superpowers para kontrolin ang kanyang tibok ng puso. Ang lahat ng nangyari ay isang patibong na inilatag nila. Dahil dito, nakuha ni Kyle ang tiwala ni Michael. Tinawag pa nilang magkapatid ang isa-gi-isa. Dahil nakuha na ang kanyang tiwala, dinala ni Michael si Kyle sa isang silid. Ang incubation chamber na ito ay ang lugar kung saan nanirahan si Kyle sa loob ng 16 na taon. Sinabi ni Michael kay Kyle ang tungkol sa breeding plan. Ang lahat ng ito ay obra maestra ng mga henyo sa base. Ang bawat tao ay pananagutan sa isang bahagi, ngunit hindi nila alam ang tunay na layunin. Dahil sa pagpasok ni Kyle, nakumpleto na ang breeding plan. Bukod pa rito, hindi lang isa ang incubation chamber. Ang mga ito ay nakasalansan ngayon sa warehouse. Pag-uwi, nagplano si Kyle kasama ang kanyang pamilya kung paano sila pababagsakin. Kailangan muna nilang sirain ang lahat ng data sa computer ng base. Ngunit may isang taong kailangang makipagtulungan kay Kyle. Si Jesse ay may allergy sa ketchup, kaya hindi siya makakatulong sa pagkakataong ito. Kaya ginamit ni Nigel ang pagkawala ni Jess bilang dahilan. Pumunta siya kay Michael para ilihis ang atensyon nito. Sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na kunin ang lahat ng impormasyon sa server. Pag-uwi sa bahay, sinira din niya ang data na iniwan ni Adam. Ngunit natuklasan niya na may isa pang kopya sa bahay ni Michael. Sumama siya kay Declan sa bahay ni Michael. Ginamit ni Declan ang kanyang pangmanang lockpicking tools para buksan ang pinto. Sinira nila ang lahat ng natitirang data. Sinuri ni Kyle at Jess ang data sa server. Natagpuan nila ang lokasyon ng warehouse. Kasabay nito, natuklasan din nila ang plano ni Michael. Kaya pala, gusto niyang gamitin ang gene ni Kyle para mag-clone ng hindi mabilang na iba pang Kyle. Nag-research si Jess at nakagawa ng isang uri ng amag. Ito ay espesyal na ginawa para sirain ang nutrient fluid sa incubation chamber. Pagkatapos magpaalam sa pamilya, pumunta si Kyle sa warehouse at ininject ang amag sa nutrient fluid. Sa ganitong paraan, kahit na marami pa silang incubation chamber, wala na rin itong silbi. Nang malapit na siyang magtagumpay, natuklasan niyang mayroong dumating. Tumalon si Kyle sa bubong. Biglang nahulog ang amag sa kanyang bulsa. Mabuti na lang at may superpower si Kyle, kaya hindi siya natuklasan. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Amanda si Kyle. Natuklasan niya sa computer ni Ned na mayroong data na may kaugnayan kay Kyle. Si Kyle ay may mahalagang gagawin at hindi pa nakakauwi. Kaya, pinakopya niya ang dalawang babae sa data ni Ned nang malapit na silang matapos, biglang dumating si Ned. At sinabi niya kay Michael na buhay pa si Jess. Habang naghahanda si Ned na saktan si Amanda, dumating si Jess para pigilan siya.
Pagkatapos ay nakipagtulungan silang dalawa para talunin si Ned dahil sa matagal na paggamit na wala ng kontrol si Kyle sa kanyang superpowers. Nahulog ang seringe at nakita ni Mark. Tumalon si Kyle mula sa taas at nagulat si Mark. Sinabi niya kay Mark ang tungkol sa masamang balak ni Michael. Sa huli, sa tulong ni Mark, natapos niya ang pag-inject ng amag sa nutrient fluid. Pag-uwi ni Kyle, natuklasan niya walang tao sa bahay. Biglang dumating si Michael. Alam na niya ang plano ni Kyle at ginamit niya ang pamilya ni Kyle para takutin siya. Sa isang iglap, pinalipad ni Kyle si Michael. Naghanda na si Michael bago siya pumunta. Nakita niyang kaya pa ring tumayo ni Kyle ng paulit-ulit. Nang gamitin ni Michael si Amanda para takutin si Kyle, hinawakan niya ito. Pagkatapos ay itinaas niya ito gamit ang isang kamay. Dito nagtatapos ang pelikulang Kyle Dase. Paalam at hanggang sa muli.